Hampang init at lamig, ang kaliwang balikat ay naantig ng lumang sugat at ulan, nadagdagan pa ng isang punit. Dila lang, huwag ubo. Sa isang mangkok ito ginamit ko ng kalahating libra. Pampababa ng lagnat, kung iubo mo pa rin, kailangan kong gumawa ng panibagong mangkok. Huwag mag-alala, ininom mo na ang gamot. Maganda ang simula mo, hindi ka mamamatay, ang hemostatic powder ay halos maubos na. Hindi na rin pwedeng bigyan pa ng huangki. Nagising ka na. Bumaba na ang init. Kakatapos lang nilang takpan ang sugat. Huwag munang gumalaw. Kagabi, ikaw ang nagligtas sa akin. 2 piraso ng gamot pang-alis ng sugat, pampawala ng sakit at lagnat. Isang gabi ng pagtitiyaga, isang kumot. Hihiramin ko ang 3 piraso mo. Kung talagang wala kang pera, pwede na ang 2 piraso ng kanin. 3 piraso, halaga ng buhay. Mahihirapan kang gamutin ang sugat na ito, hindi na pwedeng bawasan pa. Anong pangalan ng babae? Jing Siam. Bakit ka pumunta sa Beijing? Magbenta ng reseta, bumili ng gamot, magtanim. Kung swerte ka, maaari ka pang makahanap ng mura na tindahan para magbukas ng botika. Hindi kailangang malaki. Sa harap magpapatingin ng sakit. Magpatuyo ng gamot sa likuran. Kung may isang maliit na piraso ng lupa na pwedeng taniman ng gamot. At mag-alaga ng pusa na hindi nanggugulo, mas mabuti sana yon. Kung may makakapagbigay sa iyo ng isang hardin ng gamot. Upang hindi ka magdanas ng gutom at kahirapan. At magbukas pa ng isang botika para sa iyo. Handa ka bang tulungan siya? Huwag tumulong sa mga labag sa batas. Hindi tumutulong ang mga nananakit. Mas lalo pang hindi tumutulong ang mga nagbebenta ng pekeng gamot. Walang isa. Ano yon? Maging asawa ko. Hindi pa natutunaw ang apoy. Normal lang na makapagbiro. Matulog ka pa ng kaunti. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Nakatumba ka sa lumang templo sa gitna ng gabi. Halos masunog ka. Ang unang bagay na ginawa mo nang magising ka ay humingi ng tulong sa ibang tao. Sa tingin mo ba ay normal yon? Hindi normal. Ngunit kailangan ko ng kasal. Sa loob ng 10 araw. Ito ang pinggan ng pagkain sa bahay nyo. Gaano kalaki ang opisyal na ranggo? Sa kasalukuyang gabinete, pangunahing ministro, ang pangunahing ministro ang namamahala sa pamahalaan. Ay! Kailangan mo pa ring uminom ng gamot, hindi mo ako matatakot. Kahit na kagabi ay masakit ang ulo mo at napunit mo ang manggas ko, hindi ako natakot. Ngayon ay kaya ko nang umupo at uminom ng gamot mag-isa. Bakit ako matatakot? Tama. Mas nakikinig ako kaysa sa baka sa bundok na ayaw kumain ng halamang gamot. Ikinukumpara mo ako sa baka. Yung baka ay gumaling din sa huli. Kaya't pinupuri mo ako. Siyempre, bakit kailangan mong magpakasal sa loob ng takdang panahon? Naghahanda ang palasyo para sa kasal. Ayaw mo sa dalagang iyon. Mas mabuting tanggihan mo na lang ng diretsyo. Hindi ko pa siya nakikita. Ngunit hindi pwedeng basta-basta tumanggi sa utos ng emperador. Kaya gusto mong magpakasal muna bago sila magbigay ng kasal sayo para hindi na nila maipasok pa sayo ang isang asawa. Kaya nga ako ang pinili ko. Hindi mo rin ako kilala. Iniligtas mo ako. Hindi ito tungkol sa palasyo. Kung gusto mong saktan ako kagabi, dapat ka nang sumugod noon. Huwag mo nang sayangin ang gamot mo. Kung gagawin mong peking asawa ko, ano ang dapat mong matutunan? Tumayo ka sa tabi ko. Kailangan tayong maghawakan ng kamay kung kinakailangan. Masyadong malamig ang kamay mo. Maaari naman tayong humawak ng ilang sandali. Gaano katagal ang peking kasal? 3 buwan para sa iba. Ikaw ang asawa ng punong ministro. Sa pribado, magkaibang kwarto tayo. Hindi kita pipilitin. Hindi ka rin pinipigilan. Kung gusto mong umalis pagkatapos ng 3 buwan, ako mismo ang maghahatid sa'yo. May hardin ng gamot ka ba sa bahay? May likod bahay ka bang pwedeng araruhin? Maaari bang mag-alaga ng pusa? Sapat ba ang pagkain? Hindi ka mawawala ng 3 beses na pagkain sa isang araw. Kaya mo bang kumain ng mainit na noodles? Pwede kang magdagdag ng itlog. 2 itlog lang pwede na. Dumating na ang 3 buwan. Kung talagang aalis ako, bahala ka kung magpapasya ka. Hindi magaling ang mga tagapag-alaga ko. Patawarin mo ako, Ginoo. Kahapon ng gabi, nagkamali ng direksyon. Bumalik sa tahanan para tumanggap ng parusa. Lahat ng nakatalaga ay ibinaba ng isang antas. Natakot ka ba? Medyo, kakarecover mo lang mula sa lagnat. Kapag sobrang galit, madaling mahilo. Sige, magiging mas tahimik ako. Ngayon, walang malinis na kumot na mapapalitan. Ang kuneho ay medyo pangit pero mainit. Kung hindi papalitan, kailangan ng malambot na kutson sa karwahe. Huwag masyadong marami ang mainit na tubig sa daan. Gawin mo ayon sa sinabi niya. Ngayon ba ay maaari mo na akong bigyan ng sagot? Makakabuo ng gawain ito. Ngunit may mga kondisyon ako. Una, ako ang mamamahala sa hardin ng gamot. Anong uri ang itatanim, ako ang masusunod. Maari pang ikalawa. Ikaw ay nasa ilalim ko. Kailangan mong sumunod sa payo ng doktor sa pag-inom ng gamot, pagkain, at pagtulog. Nag-aalinlangan ka. Wala, pumayag ako. Ikatlo, hiwalay na silid. Huwag mo akong pilitin na gawin ang mga bagay na ayaw ko. Pagdating ng ika-43 buwan, gusto kong umalis, sige lang, pwede.
Kagabi, hiwalay ang unan. Hindi pwedeng pagsamahin ang 3 o 2 sa buwanang pera. Kung hindi pagsasamahin, magkano ang buwanang pera? Gaano ang gusto mong halaga? 20 liang. Lanan. Nakasulat dito ay 200 tile. Ang sinasabi ko ay 20 tile. Mahalang presyo sa kabisera. 1 libra ng magandang dongkwei ay sapat na para makabili ka ng isang basket sa bundok. Kailangan mo ring bumili ng mga gamot, maghanda ng mga kagamitan sa medisina. Hindi sapat ang 20 tile. Hindi naman kailangan ng 200 tile, di ba? Nakasulat na naman. Kulang pa ng isang pangungusap. Ikaw ang sumulat. Kung saan ka pupunta, nasayo. Pagpasok sa lungsod, maghanda ng simpleng regalo, huwag ipakita ang mga palatandaan ng kasal. Ang mga narito ngayon ay dapat sumunod sa kasunduan ng Marso. Talagang isusulat ang pangalan ng magkasama. Sa labas, dapat tunay na mag-asawa. Kung aalis ka pagkatapos ng 3 buwan, aasikasuhin ko ang iyong kasal. Kaya magiging unang ginang na ako. Bilang karagdagan sa paghawak ng kamay, ano pa ang dapat gawin? Sa ngayon, wala nang ibang dapat gawin. Ayos lang, ito ang unang pagkakataon ko. Hindi ko kayang masyadong komplikado. Tiyak na malubha ang kakulangan mo sa dugo. Kailangan mong dahan-dahang magpahinga pag-uwi. Akala ko mula ngayon ako na ang iyong asawa. Ang peking asawa ay totoo ang sugat. Kaya't ikaw muna ang pasyente. Ang banig na ito ay malambot at patag. Tamang-tama para sa paglalatag ng gamot. Iniisip mo ba kung paano hatiin ang nakasanayang karwahe para gawing istante ng gamot? Sinasabi lang na tama ang sukat. Talagang swak na swak. Gaano kamahal ang mga tindahan sa kabisera? Mahal, kaya binigay mo pa ang 200 liang. Tiyak na sa kabisera, laging may gastos. Malugod na tinatanggap ang ginang. Saan nakasisilaw? Gusto niyang tingnan kung saan, kaya dadalhin siya doon. Masama rin ang sobrang tigas na pag-alis ng tubig. Tapos na ang lupa. Ikaw naman ang susunod, uminom ka ng gamot. Iunat mo ang dila mo. Hindi ko alam kung anong kulay ng dila mo. Hindi lang ito basta gamot na ininom. Bukas ang bibig, maputla ang dila. Mahina ang tiyan at sikmura, may bara pa. Hindi ka ba kumakain ng almusal sa araw-araw? Abala sa trabaho. Kahit abala, kailangan pa rin kumain. Mas komplikado ang sakit mo kaysa sa inaasahan ko. Kailangan ilipat ang batong ito. Ginoo, ito ang batong ibinigay ng kanyang kamahalan sa buong taon. Makakapag-init ba ang batong ibinigay ng hari? Hindi, pero makakapag-init ang mga halamang gamot. Pinipigan ng bato ang lupa, hindi makalabas ang tubig. Masisira ang ugat ng puting luya, may amoy ng amag sa ugat ng peony. Kailangan din itong ilipat sa tabi ng hardin. Basta huwag lang harangan ang liwanag. Pwede mong ilagay kahit saan. Kung ganoon, ilipat mo sa silangan para magtanim ng halba at mint. Sa timog magtanim ng bayzi. Sa ilalim ng bintana ng silid aklatan, mag-iwan ng mga halamang espiritu ng bundok. Para sa akin itong itinanim. Nagkakaroon ka ng sakit ng ulo at hindi makatulog sa gitna ng gabi. Siyempre, kailangan mong magtanim. Narito ang hangin. Bumalik ka sa kwarto at humiga. Pagkatapos ng 3 quarter, hayaan mo siyang magpahinga. Walang pakialam sa'yo. Mabuti ang aking katawan. Hindi dapat magpakatatag ang pasyente. Hindi rin dapat matutong magmadali ang doktor. Ginoo, ito ay inihanda ng mga matatanda. Gandang kahon ito, pinalamanan ng velvet. Hindi madaling mabasa ang mga gamot dito. Makakabuka ka ba ito para maghukay? Siyempre, pero sayang naman kung madudumihan ito. Ang damit ay pwedeng labhan, pero kung masira ang ugat ng gamot, hindi na ito maibabalik. Mas mahirap tandaan ang mga alituntunin ng kabisera kaysa sa reseta ng gamot. Huwag magmadali, Ginoo, dahan-dahan kitang paalalahanan sa susunod. Mabuhay ka muna bago kita bigyan ng kapitbahay. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na galawin ang aking tsaa? Hindi pinapayagan ng doktor. Ito ang silid-aralan ng punong bayan. Ito rin ang silid-aralan ng pasyente. Ihuhulog ito at papalitan ng maligamgam na tubig. May hawak pa akong papel, magpapakita lang ako. Di ka maaabala. Mahina at mabigat ang pulso. Kulangan ang ki at dugo. Masigla rin ang apoy sa puso. Matagal ka na bang hindi nakakatulog ng mahimbing? Hindi makatulog kahit uminom pa ng mainit na tsaa. Kaya't mas lalo kang nagiging gising habang tumatagal. Walang laman ang tiyan habang nagtatrabaho. Uminom ng tsaa para magpakatatag. Nagtatrabaho kahit may sugat. Akala mo ba'y masyado pang mahaba ang buhay? Maraming gawain sa opisina. Hindi naman tatakbo ang papel. Ang pagmamadali ay nagdudulot ng problema. Talagang may mga agarang bagay. Maari nang maghintay ng kalahating oras. Ngunit kailangan munang kumain. Pagkatapos ay pwedeng matulog ng kaunti. Bawiin ito sa susunod na araw. Kung hindi ko ito susundin, dapat doble ang hirap. Kung nais mong subukan, maaari ring doblehin ang tamang halaga. CJ, sang-ayon ka?
2 piraso ng gamot para sa tiyan bago kumain. Kung may mag-aanyaya sa'yo na uminom ng tsaa o alak, sabihin mo lang na hindi pinapayagan ng doktor. Kung malaman ng lahat ng mga opisyal na ginagamit ko ang salitang ito para umiwas sa alak, ano ang mangyayari? Hayaan mo ring uminom ng gamot ang mga tumatawa sa'yo. Kung laging umiinom, kadalasang hindi maganda ang tiyan at sikmura. Pangako mo sa akin na dagdagan ng 2 itlog. 10 itlog lahat-lahat. Hindi 2 itlog bawat gabi. Walang kakulangan ng itlog sa opisina ng punong ministro. Hindi ko sinabing kulang ako sa lakas. Kaya pwede nang kumain ngayon. Ngunit kahit may pera, huwag magkalat. Bukas, huwag umasa sa yaman ng opisina. Magdagdag pa tayo ng 2, maganda yan. Ginoo at ginang, ang alipin ay hindi nagugutom, kumain ka na. Palagi mong sinasabi na busog ka, kaya't hindi maganda ang tiyan mo. Kumain ka pa ng 3 kagat. Kunin mo ang ibinigay sa'yo ni ginang. Kailangang tandaan ng mga taong ito, kaunting mga pangalan lang. Bukas, ituturo ko sa'yo, bakit ang aklat na ito ay nakasulat lang ang mga posisyon, hindi isinasama ang mga tao. Ano ang pang-emergency? Siguradong nagkakasakit din ang mga tao sa palasyo, di ba? Pagpasok sa palasyo, unang dapat gawin ay magmano. Huwag munang tanungin ang tungkol sa dila. Huwag ka namang magpakita ng pulse sa harap ng tao. Ang pagpapagamot sa Beijing ay talagang nakakainis. Sa palasyo, uminom ng alak sa banquets. Ito ay isang formal na seremonya. Hindi ka pwedeng uminom. Ang palasyo ba ang nag-aalaga ng pagkain? Kung ganoon, ayos na rin. Kayo ba ay mga kaklase ni Lu? Masakit ang ulo mo sa kaliwa. Dahil sa sobrang inumin ng matapang na tsaa, kulang din ang tulog. Ginoo, nandito ako para sa isang layunin. Dahil magkaklase tayo, tulungan mo akong kausapin si Lucien. Huwag siyang palaging pinapabayaan sa gabi. At huwag kalimutan ang oras ng pagkain kapag may usapan. Mahal na ginang, nagkamali kayo sa pag-unawa sa amin. Hindi kami mga tao ng mataas na katungkulan. Ang mga kaklase ay mga kasamahan. Tama, mga kasamahan. Dapat tayong magtulungan. Hindi tayo dapat magtagal sa usapan, hindi pa tayo kumakain ng tanghalian. Nasa loob na tayo ng kalahating oras. Ang Qingzhou ay nagulat ng 70,000 unit na naipasok sa imbakan. Ang daang tubig ay nakakapagdala lamang ng 63,000, dagdag pa ng 30,000. Gaano katagal nagsiyasat si Datuk Yan? Noong kalahating buwan na ang nakalipas, nagpadala na siya ng tao mula Qingzhou papuntang Beijing. Noong ika-8, kalahating buwan na walang balita pabalik. May nangyaring masama sa daan. O baka naman hindi talaga sila pumunta. Katatapos lang ayusin ang pier sa ilog noong nakaraang taon. Isa sa inyo ang nagsabi ng tubig at lupa para sa pagkain. Isa naman ang nagsabi ng paikot na daan. Bakit hindi nagkakasundo ang 2 ulat? Bigyan niyo ako ng tamang bilang sa loob ng 3 araw. Ang hindi nagkakasundong listahan at ulat ay tiyak na ipapadala sa harap ng emperador. Tapos na ba ang pagsasanay? Tapos na, kaya oras na para kumain. Kung may kailangan kayo, subukan niyong dumaan sa araw. Hindi pa gumagaling ang kanyang lumang sugat. Huwag siyang iwanan dito tuwing gabi. Hindi naman nagbago ang ugali ng matanda. Wala lang siyang galit sa misis. Oras na para kay Ifyu, bukas ay linisin ang bakuran sa likod. Sundin ang nais ng misis. Huwag munang magmadali sa paghuhukay. Kailangan kong tingnan ng personal kung saan pwedeng magtanim ng gamot. Saan dapat dumaloy ang tubig. Sige, bukas hintayin kita, Linen. Unang malamig na pagkain sa loob ng 3 taon, nawala ang ilaw. Nagsalita tayo tungkol dito kagabi. Hayaan mong makita ko muna. Ang lupa dito ay madilim at tila walang laman. Mukhang walang laman sa ilalim. Kailangan buksan para tingnan. Isang hakbang lang ang aking naukit. Hindi dahil malakas ako. Kasi dati nang walang laman ito. Matagal nang barado ang lumang kanal. Nakakapasok ang ulan. Hindi makalabas kaya't madalas maging itim ang lupa dito. Wala kang sugat sa paa. Hindi lang ito maalis. Ang sapatos ko. Dito sa lilim ay may mga half-summer at mint. Sa timog, ang araw ay nag-ugat ng white atractylodes at astragalus. Linisin ang lumang kanal. Ihatid ang tubig mula rito papunta sa drainage sa pader. Para sa pagbaha sa mga araw ng ulan. Irigasyon ng gamot sa tagtuyot. Ano ito na itinanim para sayo? Nahihirapan kang matulog sa gitna ng gabi dahil sa sakit ng ulo. Kapag nagbukas ka ng bintana, naamoy mo ang amoy ng gamot. Pakisuri ng manggagawa ang kanal. Kung makakalakad, sundin ang plano ng ginang. Kailangan ding ilipat ang ipinagkaloob na bato mula sa taihu upang hindi makaharang ng liwanag at nakadagan din ito sa bibig ng tubig. Ilipat ito sa mataas na plataporma sa tabi ng bakuran. Ang lumang kanal ay gumuho ng higit sa kalahati. Kung hindi dahil sa inyo na nagbukas ngayon, pumasok ang malakas na ulan, malamang ay pumasok na ito sa silid aklatan. Ang nasirang mga sanga ay tinanggal na. Naging kalbo ang paligid. Sundin ang sinabi ninyo, masyado bang mahirap basahin ang aking sulat? Sa tabi ng damo ng pag-aalaga ng isip, nakasulat ay 3 araw na pagdidilig o 3 buwan na pagdidilig. Saan naman nagmumukhang buwan ang salitang 3 araw?
Hindi ka pa kumakain ng almusal. Maghihintay ba si Kunang iyo? Naiintindihan ko, salamat sa'yo, hindi ka nagalit ngayon. Nasira mo ang iyong bakuran, at pinapagawa mo pa sa akin na kunin ang sapatos. Dapat ayusin ang lumang awit. Nagbigay ng sulat ang prinsesa sa mahal na tao. Nagsasaad na darating siya bukas. Kailangan niyang makita ito ng personal. Ang unang ginang na lumitaw bago ang kasal. May sakit ba ang prinsesa? Maaaring hindi, maghanda ng gamot para sa katahimikan bukas. Dapat nakaharap ang ugat pababa. Ganyan ka, mapapagod mo ang sarili mo hanggang sa mamatay ka. Ikaw si Jiang Xiaoma. Ikaw si Anning, prinsesa. Ikaw ba ay may sakit? Nandito ako ngayon para tingnan. Ang unang ginang na lumitaw bago ang ikalawang kasal. Iyon ang may sakit. Palagi ka bang sumasakit ang ulo, masakit ang kanan, hirap din makatulog sa gabi, namumula ang linya ng mata, may dugo sa puti ng mata, hindi ganyan ang nakikita sa nagbabantay ng mga aklat, nang hihimasok ng palihim, karaniwan ay tinitingnan ang mga larawan. Hindi ako dito para magpagamot. Ang sakit ay walang pinipiling dahilan, ibigay mo muna sa akin ang kamay mo, maaari mong dahan-dahang sabihin. Nagtatagal ng gabi at kumakain ng maanghang, hindi komportable ang pakiramdam, lahat ay nag-aambag, hindi nakapagtataka na sumasakit ang ulo. Ito ay dahil sa palaging nagagalit. Si Etao ay kumuha ng kudzu at puting peony. Dagdagan mo ng kaunting chrysanthemum. Gusto ko sanang tanungin ka kung paano mo nakilala si Lucien. Nakita ko siya sa isang sirang templo, malapit na siyang mamatay sa sakit. Ginising ko siya, kaya't gusto niya akong pakasalan. Ganun, mayroon siyang hardin ng gamot. Sapat ang ibinibigay niyang pagkain at buwanang kita. Alam mo ba kung sino siya? Mataas ang posisyon, pero hindi maganda ang tiyan. Kakaunti ang tulog, pero puno ang lakas at sigla. Uminom habang mainit, mas mapait kapag malamig. Hindi ko pa natatapos ang tanong ko. Hindi rin makakain ng gamot. Hintayin mong matapos ang tanong mo. Bawal kumain ng maanghang sa loob ng 7 araw. Matulog bago mag-isa sa gabing hay. Nakikita ang kanbas sa araw. Hindi pwedeng itago sa ilalim ng unan. Hindi ka natatakot sa akin. Kung talagang pupunta ako rito para guluin ka ngayon, hindi ka nakatulog kagabi, at hindi ka kumain ng marami kanina umaga. Talagang nakakaabala na. Hindi naman sigurado na mas malakas ako sa'yo. Hindi ka naman bobo. Sadyang iba lang ang iniisip mo kumpara sa iba. Ganyan din ang sabi ng lola. Dito lang ako nagiging matalino sa tamang pagkakataon. Tapos na ang gamot. Bakit natatakot si Ginoong Luna saktan kita? Hindi kanya papayagang saktan. Palagi siyang nakangisi ng ganito. Hindi naman siya nakangiti. Sadyang kulang lang siya sa tulog. Sakit ang ulo at wala ng lakas para ngumiti. Sa susunod, pupunta ako sa iyo para magpatingin. Huwag kang magpapabayad ng consultation. Pwede, pero kailangang inumin mo ang gamot sa tamang oras. Magandang biyahe. Sana ay maging maayos ang lahat. Pinayagan niya akong baguhin ang reseta ng gamot nang siya ay lumipat sa Taihu. Pinayagan din niya akong kumain at uminom ng gamot sa tamang oras. Kahapon, tinulungan pa niya akong kunin ang sapatos. Tinulungan kanyang kunin ang sapatos. Nahulog ang sapatos sa putik. Ayos lang iyon. Sana ay makita ko lang. Kung sino ang makakapagpasigla kay Lucien na personal na humiling ng kasal bago ang kasal. Ano nga ba talaga ito? Ngayon ay nakita ko na. Medyo nakikita ko na rin. Nasasaktan ka pa ba? Uminom ka ng gamot mo. Hindi ka na masakit ngayon. Bukas ang palasyo na handaan. Hindi lang pagkain. Bakit ka pupunta sa piging kung hindi ka kakain? Tinitignan ng mga tao kung magkapareho kayo ni Lucien na parang tunay na mag-asawa. Kung mag-asawa, ano ang dapat gawin? Kung siya ay humawak sa iyong kamay, huwag kang umiwas kung may magtatanong. Magbigay kayo ng tulong sa isa't isa. Sa iba, basta't ipakita mo lang ang karaniwang pakikitungo mo sa kanya. Bakit nila pinagdududahan si Lucien? Dahil dati, walang naniwala na si Lucien ay ganitong tao, na tunay na mag-aasawa ng isang dalaga. Kung tatakas ako sa kanya, magkakaroon ba ng malaking gulo? Baka isipin ng mga tao na hindi totoo ang kasal na ito. Patuloy siyang istorbohin ng mga usaping pangkasal at mga alituntunin, kaya hindi ko maaring takasang sabihin ng iba na hindi ka karapat dapat sa kanya. Hindi mo kailangang magmadali sa pag-uwi. Si Lucien ang personal na magdadala sa iyo sa palasyo. Ito ay upang ipaalam sa lahat na ikaw ang kanyang pinili. Kailangan ko rin siyang kilalanin, di ba? Tama ba? Mas naintindihan mo ito kaysa sa inaasahan ko. Kung may mangbuli sa iyo bukas, ako ang bahala sa iyo. Pero siguraduhin mong hawak mo ng maayos ang kamay ni Lucien. Pumasok ka kay Lucien. Bukas titignan nila kung para kaming mag-asawa. Kaya siguro dapat mag-practice na tayo ngayong gabi. Sa palasyo bukas, titignan nila tayo kung para kaming totoong mag-asawa. Tama, tama. Paano natin ito gagampanan? Hawakan lang ang kamay. Parang hawak mo ay para sa paglagda sa kontrata. Dapat medyo maluwag ang mga daliri. Huwag mo rin akong titigan ng diretsyo. Ang tingin mo kanina ay parang nag-uusig ng isang kriminal. Paano nga ba dapat tingnan? Tumingin ka ng mas mahinahon. Kagaya nito, medyo pasado. Ang naka-purple ay si Prinsipe An. Ang nakaputi ay si Duke ng Zengo. Ang nakadilaw ay ang kanyang kamahalan. Tama ba? Pwede namang palitan ang damit. Kaya hintayin kong magsalita sila bago ako kumilala. Pagpasok sa palasyo, sumunod ka sa aking tabi. Huwag mong kailangang makipag-usap ng kusa sa tao. Kung may magtatanong, sagot lang ng totoo. Hindi rin pwedeng mag-diagnose ng pulse ng iba, maliban na lang kung sila mismo ang humihingi ng tulong. Kung may magka-attack ng pagkahilo sa harap mo, doon ka na magligtas.
mga patakaran sa palasyo. Sa wakas, may makatarungang lugar pa rin. Kung itanong ni Haring Ano bakit ka nagpakasal sa'yo, paano ko sasagutin? Sasabihin mong malala ang sakit mo, at kailangan mong magpakasal. Sasabihin mong ako ang nagsumamo, at pumayag ka. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ay mas naging masunurin sa pagkain sa oras, at ang iyong kalagayan ay bumuti. Hindi na kailangang ipaalam sa kanyang kamahalan ang aking sakit. Ang pagtitiis ng sakit ay nakakapaglinis ng init at nakakapag-alis ng lason. Maganda ang pagpili ng disenyo na ito. Napili ko lang ito ng walang pag-isip. Mula sa 15 uri, pinili ko ito sa loob ng kalahating oras. Nagdagdag ng mga seremonya. Uminom ng walang laman ang tiyan bago pumasok sa palasyo. Tumingin sa isang mesa ng malamig na pagkain. Hindi ko maaring kainin ang iyo. Masasaktan na naman ang tiyan ko. Kailangan uminom muna bago makaalis, naiintindihan. Kailangan pang mag-practice. Hindi pa sanay. Hindi ganito ang paghawak ng kamay. Naghihintay ako para painitin ang iyong kamay. Kahit nandito sa palasyo, malamig ka pa rin. Malalaman ng iba na hindi ka nagpagaling ng maayos. Walang sinuman ang humahawak sa akin. Hindi ba ako tao? Paluwagin ang mga daliri. Maging mahinahon ang tingin, tandaan mo. Kagalang-galang na Ginoo, dinala ng inyong punong ministro ang kanyang asawang babae sa palasyo. Ngayon, tila mas matyaga si Luking kaysa sa karaniwan. Ito ang unang pagkakataon ng aking asawa sa palasyo. Dapat ko siyang alagaan. Kakaiba ang kanyang nerbiyos kanina. Ngayon, mukhang mas maayos na siya. Maupo ka. Yung Ginoo ay may sakit ng ulo. Hindi maginhawa ang mag-diagnose sa palasyo. Tumingin lang ako sa mga mata, tila mabigat ang pakiramdam. Malamang ay hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ngayon, umiinom pa ako ng tsaa para magising. Lalo lang sumasakit. Nagtatrabaho ka ba kagabi, Ginoo? Paano mo nalaman, Ginang? Nakasulat na sa mukha mo. Bawasan mo ang pagbabasa ng mga dokumento ngayong gabi. Magbabad sa mainit na tubig bago matulog. Huwag nang uminom ng matapang na tsaa. Yung nasa kaliwa ay patuloy na umuubo, parang tinamaan ng lamig. Ang mga mata ni Prinsipe Ann ay dilaw. Marahil ay kumain ng masyadong mamantika kamakailan. At si Ginoong Zengo ay kumain muna. Bago magpatuloy sa panonood, ang handog sa palasyo ay malapit ng matapos. Ang Lu Shufu ay labis na napagod kamakailan. Iniinom ko ang isang baso para sayo. Salamat, Ginoo. Hindi ka pa ganap na gumaling, madaling sumakit ang katawan sa alak. Ang gamot para sa tiyan na yon ay hindi para gamitin bilang panangga sa alak. Tandaan mo, Jayang, narinig ko na nagpakasal kayong dalawa ng madalian. Bakit ka pumayag na pakasalan si Luking? May koneksyon siya sa gamot at handa siyang makinig sa payo ng doktor na matulog siya sa oras ng high. Kadalasan ay natutulog siya. Pinapainom siya ng gamot kahit na mapait. Uminom pa rin siya hanggang sa matapos. Hindi karaniwan ang ganitong klaseng pasyente. Aha, sa mata ng asawa ko, si Luking ay isang masunuring pasyente lang. Hindi rin naman talaga masunurin. Mas madali na siyang alagaan kaysa noong una. Bata pa ang asawa ko. Siguro naakit siya ng kaunting kabutihan. Hindi niya tinupad ang pangako niya bago kami ikasal. Nakasulat na lahat sa sulat ng paghinga. Bagamat hindi mahilig uminom ng gamot si Lucien, malamig din ang kanyang ugali. Ngunit hindi siya nagbabago sa mga pangako niyang ginawa. Isa siyang taong mapagkakatiwalaan. Nang dumating ang ginang sa kabisera, marahil ay hindi niya nauunawaan ang mga alituntunin dito. Alin sa mga alituntunin ang tinutukoy mo? Dapat may mga alituntunin sa pagdalo sa salu-salo. Lahat ay may mga kaugalian. Ang ginang ay nagtanong sa harap ng lahat upang ipagtanggol ang gobernador mula sa alak. Hindi ba't ito'y magiging katatawanan? Ang gobernador ay nag-asawa ng isang simpleng babae mula sa nayon. Anong uri ng pamilya ang mayroon ang gobernador? Ang ginang ay dumating sa salu-salo sa palasyo na may dalang simpleng pang-adorno lamang. Ang hina naman nito. Ito ay regalo ni Lucien. Nandina para sa paglilinis ng init at toxin. Maliit din ang hairpin. Masyadong mabigat ang gintong hairpin sa ulo ninyo. Mas maganda kung magpapainit muna kayo pagkatapos umuwi. Basta nais ko lang ipaalala sa madam. Ang karangalan ng tanggapan ng punong ministro. Hindi lahat ay kayang tiisin. Ako ang tumitingin sa mga pasyente. Dahil siya ay nahihirapan. Hindi ko pinapayagan ang aking asawa na uminom. Dahil siya ay may sakit sa tiyan. Ang hairpin ay regalo niya. Kung ang dahilan mo lang ay ang aking pinagmulan, hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Galing ako sa bundok. Alam ko ang bagay na ito. Maari umupo ang aking asawa kahit saan niya gusto. Ang anak ng ministro ay nagbigay lamang ng paalala tungkol sa ilang mga alituntunin. Hinarang ang bisita, nagtatanong tungkol sa pinagmulan. Ito ay alituntunin ng tahanan ng Dukes. Nangyari ito sa harap ng lahat. Ang ibang tao ay nagsusuot ng hindi angkop sa bahay ng prinsesa ko. May iba pang tawag sa bahay ng Marcus. Kanina ba ay tinutukoy niya na mahirap ako? Siya ang hindi nagsusustento sa akin. Kahit anong pagtutol, wala rin itong silbi. Bihira kang umiti sa araw-araw. Bigla kang nagbago.
Malamang ay dahil sa sobrang galit o init ng dugo. Kumain ka muna ng isang piraso ng Jiang Xiaoman. Malinaw na natatawa ka dahil sa'yo. Anong nakakatawa sa akin? Dapat itanong mo sa sarili mo. Sabi nila, nagkamali ka ng pag-aasawa. Agad na ipagtanggol ni Xiaoma ang sarili mo. Paano magpasalamat si Ludaren? Hindi ako nagpatanggol sa kanya. Hindi naman nagkamali si Lucien sa kanyang pinili. Kailangan niya ng doktor. Sakto, marunong akong magpagaling. Walang pagkakamali sa pagpili. Sadyang hinadlangan niya ako. Para lang sabihin hindi ko alam ang mga alituntunin. Masyado bang walang magawa ang mga tao sa kabisera? Nasa likod niya ang tahanan ng prinsipe. Maaaring hindi pa tapos ang usapan ngayon, kaya maghintay na lang tayo sa susunod niyang pagbabalik. Napapansin ko na medyo maputla ang labi niya, hina ang tiyan at bituka niya, mataas ang temper niya, kaya mas kailangan niyang alagaan ang sarili. Kung ipagpapatuloy nilang sabihin na hindi ka karapat-dapat sa punong tanggapan, ang kasulatan ay pinirmahan namin dalawa. Hindi sila ang pumirma niyan. Siyempre, kami ang nagsasabi kung bagay ka o hindi. At saka, hindi ka nila kilala. Alam lang nila na matataas ang posisyon mo at malamig ang ugali mo. Hindi nila alam na umiinom ka ng gamot sa tamang oras at willing kang tumulong sa iba. Sinasabi nila na hindi ka mabuti, pero hindi ako maniniwala. Yenan, ang Ministeryo ng Seremonya ay nag-isip din para sa dignidad ng punong ministro nang dumating ang ginang sa kabisera. Kung hihilingin na turuan siya ng mga babaeng opisyal mula sa palasyo, hindi na siya muling magiging paksa ng usapan. Kailangan mo bang ipadala siya sa loob ng palasyo? Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala tungkol sa aking ginang. Bumalik na ang sulat mula sa Ministeryo ng Seremonya kagabi, kahit na pinatay ang ilaw sa tamang oras. Sinabi ni Afu na hindi maganda ang mukha ng matanda. Ang palaging kumakatawan para sa iba ay madaling magpigil ng damdamin. Ayaw naman niyang magsalita. Kapag natagalan, nakakasama ito sa atay at tiyan. Gaano katagal na tayong naghihintay? Hindi magtatagal, kumain na ng lugaw. Kailangan ubusin ang 3 pirasong gamot na ito ngayong gabi. Hindi ako galit. Yung mga nagsasabing ayos lang sila, mas madali nilang mapipigil ang sarili nila. Ikaw ang nag-alis ng post para sa akin, pero iniwan mo ang galit sa sarili mo. Hindi makayanan ng tiyan at atay mo. Hindi ka nagtanong kung ano ang nakasulat sa post. Sinasabi lang nila na hindi ka marunong makisama. Hindi naman ako mawawala ng laman. Pero kung dahil sa mga salitang ito ay magkasakit ka muli, masakit iyon. Isang piraso bago matulog. Kung magising ka sa gabi, kumain ka ulit ng isang piraso. Wala silang karapatang magsalita tungkol sa'yo, kaya't hindi ka dapat magalit para sa mga taong walang karapatan. Ibinalik mo ang post. Si Aning din ay tumulong sa akin na magmura. Kaninang araw, kumain din ako ng isda sa palasyo. Sa kahit anong paraan, hindi ako nagsisi. Marunong kang magbilang ng malinaw. Sabi ng lola, kung may bagay na hindi maintindihan, magbilang ka lang. Kung busog ka na, matulog ng mahimbing at walang sakit na mangyayari. Hindi ka dapat na mainis. Ginoo, gusto mo bang burahin at tahiin ulit? Walang mali sa hindi paggamit ng gamot. Hindi naman nakakaapekto ang bahagyang pihit ng tainga sa pagpapakalma kung ayaw nitong maganda sa paningin mo. Itago na lang sa manggas. Basta't willing kang isuot ito, kahit saan mo ilagay, pareho lang. Kung hindi maganda, maari mo itong itago sa manggas mo. Huwag itago. Amuyin mo kapag sumasakit ang ulo. Pagkatapos ng 3 araw, papalitan ko ang gamot mo. Ang kabuang alokasyon ng mga butil mula sa hilagang hangganan ay 66,000 dan. May 2 kakulangan sa aklat ng mga talaan. Inuutusan kang ayusin ito sa loob ng 5 araw. Sundin ko ang utos, ang galing ni Yanje. Looking ay talagang kakaiba. Tanggapin na lang. Bakit pa kailangang dalhin ito sa harap ng emperador? Sabi ng aking asawa, ang bagay na ito ay makakapagpahinga ng isip. Ito ay ginawa niya mismo. Hindi ko kayang ipagwalang bahala. Inirekomenda ng doktor na umuwi na. Narinig ko na kahit ang emperador ay nagtanong tungkol dito. Tumingin ng mas mabuti ang kalihim ng ubo. Halos nagkamali pa sa pagbibilang. Talagang nakita lahat. Yung isang tainga ng kuneho ay mataas at yung isa ay mababa. Hindi ba't magiging katatawanan ito sa kanya? Sino ang magtatangkang tumawa sa Ginoo? Sa tingin ko, mukhang gusto ng Ginoo ito. Yung gamot na ito ay para sa kanyang pagpapakalma. Kung makakaabala ito sa iba na tumingin sa kanya, syempre kasalanan ko na yon. Kailangan kong tahiin ulit ito. Dapat hindi agad halata na baluktot ang tainga. Gagawa ako ng isa na mas maganda para sa'yo. Nandyan pa ang bisa ng gamot. Bakit kailangan itong alisin? Pero sobrang pangit nito. Titingnan nila. Tinitingnan nila ang kanila. Hindi nakakaapekto sa bisa. Gusto mo ang mga kuneho? Ayaw ko. Bakit hindi mo ako pinapayagang kunin? Ito ay gamot, hindi pwedeng itigil ng pasyente ng basta-basta. Kaya't mag-ingat ka. Huwag itong basain. At huwag itong gamitin para hindi uminom ng gamot. Maaari itong gamitin sa loob ng 3 araw. Babalik ako pagkatapos ng 3 araw. Kung abala ka pagkatapos ng 3 araw, kahit gaano ka pa kaabala, kailangan pa ring palitan ang gamot. Ikaw ang pasyente ko. Ito ay mahalagang bagay. Ayos lang, hindi ka pa kumain. Babalik ang Ginoo at titingnan ang talaan ng supply ng bayan. Nangulit na ako ng 2 beses. Sabi ng Ginoo, mamaya na.
Mamaya, malamig na ang pagkain. Kung ganyan ang kain mo, minsan gutom, minsan busog. Laging masakit ang tiyan mo. Habang may pagkain pa, kung naputol ang daan ng pagkain, maaari pa itong ayusin. Pero paano mo aayusin ang tiyan na sira? Kung ako ay nasa pulong ngayon, pwede ang pulong, kumain pagkatapos ng pulong, hindi hihintay ang sakit ng tiyan sa'yo. Talagang mahalaga ang bagay na ito. Mabilis man, hindi dapat gawing emergency ang lahat. Huwag gawing emergency ang bawat bagay. Mula ngayon, sa oras ng tanghalian sa silid-aralan, kailangan ding huminto para kumain. Walang sinuman ang pinapayagang itago ito kay Lucien. At higit sa lahat, hindi siya dapat pinapayagang magutom habang nagbabasa ng mga dokumento. Ano kung ayaw lumabas ng matanda? Tuloy-tuloy na kumakatok. Sino ang nagtatago sa kanya? Sino ang makikisama sa kanya sa pag-inom ng mapait na sabaw? Madam, huwag mag-alala. Tiyak na paalalahanin ko sa tamang oras. Ang Ginoo ba ay ipapadala pa rin ang tanghalian sa silid-aralan mula sa karwahe. Habang tinitingnan ang mga dokumento, kumakain siya ng kaunti. Sabihin na busog na. Ang pagkain ay dapat sa silid kainan. Dapat kainin ang lugaw habang mainit. Huwag hayaang lumamig ang ulam. Ito ay para sa mga matatanda. Sabi ng ginang kung hindi ka pupunta sa silid kainan, siya na mismo ang magdadala ng ampalayang sabaw. Dito na lang tayo sa araw na ito. Inumin mo ng dahan-dahan ang unang 3 higop, hindi pa nagigising ang tiyan mo. Ang yamang ito ay pampalakas ng tiyan. Ang gulay ay nakakatulong din sa paglilinis ng init. Noon, ang huling pagkain ay karaniwang kalahating mangkok lang. Ngayon, kinain ko lahat. Maayos pa rin ang lugaw ngayon. Sabi ni Lolo, may sarili kang mga patakaran sa pagkain. Kailangang mag-inat din ang ginang. Kung hindi kakain ang ginang, bawasan ang matamis sa gabi. Minsan pa nga siyang bumabalik para kunin ang matamis ko. Pinapagalitan niya ang doktor ng walang dahilan. Paano niya nalalaman na gusto ko ito? Kahapon, nakita ng matanda na 2 beses niyang pinuntahan ang pasyente. Nagsimula na siyang mapansin kung ano ang kinakain ng doktor. Ito ay senyales ng pagbuti ng kalagayan. Napakamahal ng mga gamot sa kabisera. Ngayon, bumili ng orihinal na papel. Mas mahal pa ito ng 3 beses kaysa sa bundok. Kung talagang magbubukas ng botika sa hinaharap, kailangan munang mag-ipon ng mahabang panahon para sa mga karaniwang gamot. Napakaraming gamot, marami siyang sakit, kailangan lang mag-imbak ng isang buong sasakyan. Saan ka hindi komportable? Masakit ba ang tiyan mo o ang lumang sugat ay madalas na sumasakit? Wala naman. Walang malubhang sakit. Bakit ka bumili ng napakarami para sa'yo? Hindi mo ba sinabi na sobrang mahal ang mga gamot sa kabisera? Sa susunod, magbubukas tayo ng botika. Kailangan laging maghanda ng mga karaniwang gamot. Ilagay muna ang mga ito. Ang tindahan ng gamot na ito ay mas mura ng 20%. Pinapapili ng matanda ang 3 tindahan ng gamot. Ang pinili sa huli ay ang may pinakamagandang kalidad. Ang ilaw na ginawa kagabi ay pinatay sa tamang oras. Ang pagpatay ng ilaw ay hindi nangangahulugang natutulog na ang tao. Ipinadala mo sa akin ang mga gamot ngunit pinalitan ito ng iyong tulog. Hindi ito may tuturing na sumusunod. Hindi na mangyayari. Masyadong mahal ang mga ito. Palaging bumibili ang tanggapan ng punong ministro. Kayang bilhin. Ngunit hindi dapat mag-aksaya. Hindi ito pag-aksaya. Hindi ba't gusto mong magbukas ng botika? Magagamit ang mga ito. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kumain sa tamang oras. Sa bagay na ito, makakalimutan mo rin kapag abala ka na. Kung sakaling magkasakit ka, sino ang papalit sa akin para magbihis ng gamot? Sige, susundin ko na ang tamang oras sa pagkain. Isasama din kita bilang pinaka-priority sa gamot. Matagal nang may sakit. Regular kong sinusuri ang iyong pulso. Ako mismo ang nag-inom ng gamot. Hindi na ininingil ng consultation fee, nakasalalay sa'yo. Ilalagay ang orihinal na papel sa malamig na lugar. Hindi pwedeng malantad sa amihan ang huangki. Dapat nakahiwalay at maingat na nakasara ang puting papel. Kasama rin ang mga rack na ito sa bilang. Nasa bayad ang pera. Dahan-dahan lang. Ginoo, na nauli ang lumang sugat. Sa maulang panahon, bumabalik ang mga lumang sakit. Nasa hangin ka pa rin. Gusto mo bang gumaling ng masyadong mabilis? Kailangan nang ibalik ang sulat ngayon. Uminom habang mainit. Uminom pagkatapos basahin ang script. Bumalik na naman ang iyong lumang sugat. Ganito na ang iyong balikat at likod. Kung magsusulat ka pa ng kalahating oras, bukas, hindi mo na kayang hawakan ang panulat. Naging malamig na ang gamot, mawawalan na ng bisa ang gamot. Hindi maalis ang lamig sa Beijing. Hindi maalis ang lamig, hindi mo rin maaalis ang sakit sa tiyan, hindi mo rin maaalis ang mga lumang sugat. Maraming bagay sa katawan na hindi maaalis. Ngunit pinili mong unahin ang hindi naman masakit. Mahalaga ang ulat ng matanda. Mahalaga rin ang kalusugan mo, mas mabuting uminom ka ng gamot muna. Hindi na kailangang buksan ang bibig. Ang mga may masamang tiyan ay hindi dapat palaging magpakatatag. Nainom na ang gamot, ayaw pang kumain ng candy. Ngayon ay handang uminom ng isang baso. Mas nakikinig kaysa kanina. Bakit bigla na lang mainit ang likod ng iyong tenga? Jiang Xiaowan, lumayo ka ng kaunti. Bakit ka lumalapit? Paano tayo magdiagnose? Kahit na walang lagnat. Huwag na tayong magpalamig ngayong gabi. Sa larangang ito, maaaring hindi isama ang mga sintomas. Ngunit hindi dapat kalimutan, iyan ay hindi sakit. Bakit ka mainit kung hindi ka naman may sakit?
Hindi pa tapos ang pagsusuri, bukas na lang ipapasa. Papalamigin kita. Magpahinga ka ng mabuti, mas mabilis ang gagawin bukas. Ngayon, kailangan mong bumalik sa kama mo. O kaya tatawagin ko si Efu para dalhin ka roon. Ako na lang ang maglalakad. Bumagal ka, kanina pa sinasabi na hindi mo mahawakan ng maayos ang ballpen. Huwag ka nang magpanggap na matibay. Ito ay sugat na iniwan 3 taon na ang nakalipas. Lanan. Paano ka nasugatan? Bawal kang bumalik sa silid-aklatan ngayong gabi. Ipapaloob ko muna ang mga papeles dito sa akin. Kahit ang mga dokumento ng kabisera ay naglakas loob kang ipagkait, lumalakas na ang loob mo. Ang ipinagkait ko ay ang dokumento ng pasyente. Kapag gumaling na siya, ibabalik ko ito sa'yo. Anong nangyari? Huwag kang umalis. Lucien. Natulog na pero ayaw pa ring pakawalan. Hawakan mo. Mas masunurin ka kapag natutulog kaysa gising. Ako ang may problema. Mas maluwag na ang pulso. Masakit pa rin ba ang sugat? Naging magaan ka ng isang gabi. Masakit ba ang balikat? Magaling ang doktor, healthy ang katawan. Hindi masakit, Atis. Nagkasakit ka. Kumagat lang ng kaunti ang hangin. Uminom ka ng luya na sabaw, ayos na. Bantayan mo ako habang nagpapagaling. Pero ikaw mismo, nagkasakit na. Medyo matatag na ang sugat. Huwag kang bumangon para magluto ng luya na sabaw. Magdagdag ng pulang asukal. Bawasan ng luya, dagdagan ng pulang asukal. Anong tawag pa rin dyan sa luya na sabaw? Takot ka sa maanghang, hindi ako. Kaninang gabi, sino ang pumasok ng tahimik at naglagay ng minatamis na prutas pagkatapos magbigay ng gamot? Kapag umiinom ang pasyente ng mapait na gamot, kailangan may minatamis na prutas. Hindi tulad ng doktor na uminom ng luya na sabaw. Sa bahay ng pangunahing ministro, dapat ding makinig ang doktor sa pasyente paminsan-minsan. Uminom ka ulit ng 1 dose ng gamot sa tanghalian at huwag kang gagamit ng kamay para hawakan ang tuhod mo kapag natutulog ka. Nanghihina na ang braso ko. Sapat na ba ang kumot sa kwarto niya? Katulad din ng karaniwang silid pahingahan, magkakatabi ang isang kama at isang kumot. Silk at cotton blanket mula sa Silken Shop sa kanluran ng lungsod. Iba't ibang kulay, iba't ibang kapal. Lahat ay ipapadala rito. Lahat ay para sa akin. Natatakot ang Ginoo na magkasakit ang ginang, kaya't binili ang lahat ng magagamit sa buong taon. Isa lang ako. Wala namang 10 kama. Ibigay ang mga ito sa mga gwardiya at katulong na nagbabantay sa gabi. Nasa pasilyo sila sa kanilang tungkulin, mas malamig kaysa sa akin. Ito ay espesyal na ibinigay ng Ginoo para sa ginang. Mabuti bang ibahagi ito? Sayang ang mga kumot kung nakatambak lang. Kung magtanong siya, sabihin mong masyadong mabigat ang gamot na ito. Kailangan itong hatiin. Hindi angkop ang kumot. Angkop. Pero hindi ko kayang takpan ng 1-0 kama sa isang gabi. Uminom ka ba ng 1-0 mangkok ng gamot sa isang kainan? Hindi, alam ko na natatakot ka na malamig ako sa gabi. Isang pinakamakapal na kumot ay sapat na. Ang natitira ay pwedeng ibigay sa mas malamig na tao, hindi ito sayang. Dumating na ang pang-init ng paa. Kailangan din itong record. 1 piraso lang ang ibinibigay. Gusto kong makita ang talaan ng mga binili sa bahay. Bakit kapag bumili ka ng gamot sa pamamagitan ng karwahe? Pag bumili ka ng kumot sa 10 higaan, kapag bumili ka ng pang-init ng paa, pipiliin mo pa ang pinakamahal. Kung magpapatuloy pa ito, pati ang yamasyan ay mauubos mo na. Hindi pa umaabot sa ganitong kalagayan ang yaman ng pinakamayaman. Hindi pa umaabot pero hindi na pwedeng mag-aksaya. Dalhin ang mga talaan ng pagbili sa nakaraang kalahating taon sa silid ng ginang. Bakit ka ganun kakampante na ipakita sa akin ang mga libro ng bahay? Dapat ito ay pangasiwaan ng ginang. Dito ay nakaharap sa timog. Ang hangin ay dumadaan dito, kaya't angkop ito para sa pag-aalaga ng mga gamot. Hindi ba't matagal mo nang gustong magkaroon ng lugar para sa mga gamot? Ito ay para sa akin. Tignan muna kung ito ay akma. Kung hindi akma, huwag nang gamitin. Anong silbi? Anong silbi? 2 silid ay okay na. 1 silid para sa mga tuyong gamot, 1 silid para sa mga sariwang gamot. Hindi magkakaroon ng amoy. Talagang isang tahimik na bakuran. Pinagawa ko na ang ilan sa mga tao. Ang base ay angkop, kaya't gagawin itong parmasya. Inutusan ng matanda na gamitin ang kahoy na nansyu. Matibay at maganda. Huwag gamitin ang nansyu, masyadong mabango ang kahoy, madaling sumanib sa mga gamot, mas mabuti ang kahoy na pine. Magpahid ng 1 layer ng tung oil, hintayin na mawala ang amoy bago mag-assemble. Ngunit ang pine wood ay hindi gaanong mahalaga. Ang mga gamot na hindi nabubulok at hindi nababasa ang siyang mahalaga. Palitan ng pine wood. Kung wala ka, makikinig din sila sa akin, di ba? Dito sa silid ng mga gamot. Sinasabi mo na ito ang mga alituntunin, lahat ng ito ay may bayad. Bakit mo lahat ay sinasang-ayunan? Ang mga gusto mo ay hindi kailanman mahal. Ang hinihingi ay talagang mas kapaki-pakinabang kaysa sa alahas.
Ilang ikot na ang nakalipas, masaya na. Ikatlong ikot, ang unang pagkakataon ay nakita ang bakuran. Ang pangalawang pagkakataon ay iniisip kung paano ito babaguhin. Ngayon, talaga nang gumagana na ito. Ilalagay mo ang salaan sa itaas. Ngayon, masumunod ka naman. Bayad na ang bayad sa doktor. Kailangan mong mapasaya ang doktor. Masyadong mahal ang bayad sa klinika. Gaano katagal pa kita kailangang bantayan bago ka makabawi? Kaya, ano ang plano mong gawin para makabawi? Basta makita ka na hindi na mag-overtime, hindi na magugutom habang nagtatrabaho, hindi na rin magtitiis sa lumang sugat tuwing umuulan, lahat ng yan nagbago na. Kapag nakikita kitang nag-aalaga sa sarili mo, matagal mo nang dinadala ang sakit na yan ng 3 taon, huwag magmadali, unti-unting gamutin. Sa hinaharap, ako na ang bahala sa bakuran na to. Kailangan malinis ang mga kamay pagpasok. Bawal magdala ng mga kagamitan sa alak. At bawal din magdala ng mga sulat dito. Bakit hindi pwedeng magdala ng sulat? Kapag marami kang sulat, nakakalimutan mo ang oras ng pagkain. Kapag nakalimutan mo ang oras ng pagkain, sumasakit ang tiyan. Sa huli, ako pa rin ang magpapagaling. 3 araw mula ngayon, tatawagin ng kanyang kamahalan ang punong ministro at ang kanyang asawa sa palasyo. Huwag kang mag-alala kahit ano pa ang itanong ng hari. Ako ang sasagot, mas dapat kang manatiling kalmado. Mula kaninang umaga, nakangiti ka na, medyo namumula pa ang tainga mo. Yung sakit na di mahanap ang sanhi, muling gumagawa. Hindi ako nag-aalala. Yung mga nag-aalala, laging sinasabi nilang hindi sila nag-aalala. Ngayon lang ulit tayo nagkausap. Kailangan pang pumila sa harap ng palasyo. Relax mo ang daliri mo. Tama, kinakabahan ka pa rin. Paano kayo nagkakilala sa sirang templo? Malakas ang ulan noon. Hindi na makabangon ang taong sinunog niya. Nabiyak din ang sugat niya noon. Pinahinto ko ang pagdurugo at pinakain ko siya ng gamot. Natatakot din akong magkasakit siya, kaya't binalot ko siya sa kumot ng kuneho. Si Luking ay nakabalot sa isang kumot ng kuneho noon, kahit luma ang kumot. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa lamig kahit gaano kabigat ang sakit. Anuman ang kanyang katayuan, hindi siya maaaring gamitin bilang kumot. Uminit na naman ang mga tainga ko. Gusto mo bang kumain ng pampakalma? Hindi kailangang magmadali, bawal ipakita ang sakit. Kung alam mo noon na siya ang punong ministro, magtatangkang bigyan siya ng gamot. Kung ayaw uminom ng gamot ang pasyente, kailangan mag-isip ng paraan ang doktor. Kahit na siya ang punong ministro, malubha ang sakit, hindi naman siya magkakaroon ng higit pang buhay kaysa sa iba. Bagamat matapang ang salitang ito, may katotohanan din ito. Nang maglaon ay natuklasan. Kahit ayaw niyang uminom ng gamot, palagi siyang gustong magpuyat. Lahat ng napagkasunduan ay naalala ko. Siya ay isang taong tapat sa salita. Ang ginang ng punong bayan ay bata pa. Hayaan siyang gawing taniman ng gamot ang hardin. Sa hinaharap, baka pag-usapan ng mga tao na nawala ang dignidad ng punong bayan. Gumagawa ako ng gamot para sa kanya. Kahit na ang pagkain ay para mapanatili ang kanyang tiyan. Noon, hindi siya regular kumain. Hindi natutulog sa gabi. Ang mga lumang sugat ay sumasakit tuwing maulan. Kung ako ay hindi nagmamasid sa mga ito, hindi ako mukhang doktor. Kung ganito ay itinuturing na hindi tama, talagang hindi ko nauunawaan, ginoong punong ministro. Ang ginang ay bata pa, hindi alam ang tamang timbang, alam niya ang sitwasyon. Ang mga pagkain at pamumuhay sa tahanan ay siya ang may kapangyarihan. Siya ang nagtakda ng mga alituntunin. Susundin ko ito kaya't matagal akong nakatayo sa labas ng palasyo. Kailangan ng dagdag na gamot para sa pag-init ng katawan. Sundin ang sinabi ni Ginoong Jayang, dahil ito ay kapwa ni Nais. Hindi na ako magtatanong pa. Wala nang nakatingin. Punong-puno ng tao sa palasyo. Lucien, tignan mo. Kung magbukas tayo ng botika dito, makikita pa natin ng malinaw ang kulay ng pasa ng pasyente. Sana talaga makapagbukas tayo ng botika dito. Si Lucien yung nasa kabilang silid kahapon. Nakaturo ang pinto sa south, maluwag dito. Ilagay ang gamot sa kabinet. Magandang ideya na maglaan ng lugar para sa pag-inom ng gamot sa mesa ng pagsusuri. Hindi dapat mataas ang threshold. Mahihirapan ang mga matatanda na itaas ang kanilang mga paa. Maglagay ng 2 mahabang upuan sa tabi ng bintana. Makakaupo rin ang mga naghihintay sa pagsusuri. Paano naman ang likod bahay? Mas mabuti kung may poso ng tubig. Walang masama kung papasok ang tubig mula sa bahay. Nasa tabi ay may tindahan ng kagamitan. Pumunta ka at pumili. Kailangan ng mga kagamitan sa klinika. Naayos na ang tindahang ito ngayon. Nakasulat sa titulo ay si Jiang Xiaoman. Tumingin lang ako ng ilang beses. Walang sinabi na bibili ako. Alam ko kung bakit mo binili yung sasakyan na yon. Kailangan talaga ng lugar para maipon ang mga gamot. Gusto mong magbukas ng botika, sige lang. Pero sa ngayon, ayaw mo pang magbukas. Pwede ka munang gumawa ng imbakan ng gamot. Bakit nakasulat lang sa pangalan ko ang titulo ng lupa? Iyo ang botika. Iyo rin ang tindahan. Pero ikaw ang nagbayad ng pera. Isulat mo muna ang utang. Babayaran natin ito ng dahan-dahan kapag kumita na ang botika. Pagkatapos ng 3 buwan, kung nandito pa ako sa kabisera, patuloy kong aalagaan ang iyong kalusugan. Kung kailangan mong umuwi sa bundok, isusulat ko rin ng maayos ang reseta at mga bawal na pagkain. Hindi kita pinapabayad ng walang silbi. Pero inisip mo ng maaga para sa akin. Dapat malinaw ang usapan sa negosyo. Sang-ayon ako sa pagbebenta na ito.
Pero kapag magpapa-check up ka, kailangang maghintay ka rin. Sa punong bayan din naghihintay. Pagpasok mo sa botika, mga pasyente lang ang nandyan, hindi na kailangan ng punong bayan. Kaya maghihintay ako ng unang appointment kay Dr. Jiang. Masyadong mapansin ang Jeshi Hall. Masyadong matanda ang Rengsin Hall. Sapat na ang kaunting kasiyahan. Ilalagay ang mga mahalagang gamot sa itaas ng kabinet. Ilalagay ang mga karaniwang gamot sa ibaba. Ang pinakailalim ay para sa mga pinatamis. Kailangan ding ilagay ang mga pinatamis sa kabinet. Takot ang mga bata sa sakit. Uminom ka muna ng gamot, isang piraso. Babalik ka ulit kapag nakainom ka na. Sa tabi ng unan, tignan mo, para hindi magkamali ang kulay ng mukha ng pasyente. Huwag ka lang nakatayo dyan, tulungan mo akong. Itulak ko lang ang sukatan, ganito. Huwag kang gagalaw. Kulangan pa ng isang plake. Isulat mo na lang para sa akin. Ang sulat mo at sulat ko ay maayos. Kilala ng iba. Ilagay sa pinto. Madaling makilala ng pasyente. Medyo masungit pero maganda. Hindi na kailangang isulat muli. Ilalagay ang Baizi dito at ang Huangqi sa itaas. Mint mag-isa sa isang kahon. Para hindi maghalo ang amoy. Bakit hindi hinahati ayon sa presyo? Doktor ang kukuha ng gamot. Unang titignan ang katangian ng gamot. Hindi muna ang halaga ang titignan. Kahit na ang gamot na panglunas ay mura, hindi pwedeng ilayo. Kainin muna bago magpuyat. Sila rin ay nagkakabalisan ng sandali. Mayroon na silang sariling patakaran sa oras ng pagkain na ikaw mismo ang nagtakda. Nakalimutan ko lang muna. Ako lang ang nakalimot habang abala. Bawasan ang tamis, kulang sa asukal. Bakit ka natawa? Nasa ayos na ba ang mga gamit sa counter? Masaya akong nakikita. Salamat sa pag-prepare ng mga gamot sa tindahan para sa akin. At saka itong plaka. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Mas mahalaga ang iyong kasiyahan kaysa sa pasasalamat. Kung ganon, masaya ako ngayon. Nakikita ko nga. Kaya kailangan mong uminom ng gamot sa tamang oras. Isang batang babae na naglakas loob na magbukas ng klinika sa Renfang mag-isa. Iyon bukas ay gusto kong makita yon. Anong batayan ng parmasya na ito para tumayo? Walang gamot na may magandang pangalan. Maging matapang na umupo ng mag-isa. Kung hindi ka narito, Ginoong Tang, para magpagamot. Umupo muna at uminom ng tsaa. Ang gamot ay dapat suriin. Ang mga talaan ng mga gamot at ang tagal ng pagsasagawa. Dapat kumpleto ang lahat. Ang lola ay nagpraktis ng medisina sa loob ng 40 taon. Natutunan ko ito mula sa kanya sa loob ng 15 taon. Maaari mo ring suriin ang mga gamot at aklat ng tala sa aparador. Tungkol sa haba ng panahon ng serbisyo. Ngayon ang unang araw. Mag-iwan ng 3 araw na gamot. Kung nais mong suriin ang kakayahan, tignan natin kung kaya kong gamutin ang pasyenteng pumasok sa pintuang ito. Doktor, tulungan niyo po ang anak namin. Ilagay sa unan. Huwag munang igalaw. Gaano nakatagal ang lagnat niya? Anong gamot ang ininom niya? Anong ininom niya nitong mga nakaraang araw? Masakit ba ang tiyan niya? Lagnat niya ay 2 araw na. Tanging gamot pang alis ng lagnat lang ang ininom. Ngayon ayaw kumain. Palaging nagsasabing sumasakit ang tiyan. Hindi lang labas ang umiinit. May mga kristal na nakabara sa loob, naipit ng init sa labas, hindi nalinis ang init sa loob kaya paulit-ulit. Si Etao ay naghanda ng gamot ayon sa reseta para sa mga bata. Ako na ang bahalang magtimbang ng dosis. Pareho itong nagpapainit at nagpapaluwag ng bituka. Bakit ganito kabilis? Ang pulso ng bata ay matatag pa. Ang dosis ay ayon sa bata. Hindi tayo magmamadali. Kung mas matagal, mas mahirap mawala ang init sa loob. Kung sa tingin ni Ginoong Tang ay hindi tama, maaari itong ituro. Iniwan ko, tumingin sa unang mangkok ng gamot. Kailangan munang maging matatag. Maaaring magbalik-balik na yung gabi. Kung may mga pag-urong o mas mabilis na paghinga, agad akong tawagin. Kailangan manatili ang bata dito ngayong gabi. Nandito ako. Nakahirapan ka rin buong araw. Unang bumagsak ang matanda. Sino ang mag-aalaga sa bata? Bumaba na ang init ng katawan, ngunit hindi pa ito lubos na nawala, kaya't hindi tayo dapat maging kampante ngayong gabi. Ilapit mo ang ilaw, tao. Inang Tang, ingatan mo ang bata. Huwag siyang hayaang mahawakan ang gilid ng mesa. CJ. Ina. Nandito ang ina. Humupa na ang lagnat, maayos ang pulso. Hindi na kailangang baguhin ang reseta mula kagabi. Kahapon, ang aking mga salita ay nakasakit sa'yo. Kilalang kilala ko si Ginoong Tang, ngunit natatakot ako sa mga hindi marunong maggamot. Ang pagiging maingat ay mabuti. Hindi ako magagalit tungkol sa mga pangalan. Babalik ako sa samahan ng mga manggagamot upang muling talakayin ito. Ano ang mga alituntunin na kulang sa klinika? Akin ang ibibigay ko sa'yo. Sige, isa-isa akong magbibigay. Kagabi, hindi siya kumain kahit isang kagat. Uminom lang siya ng kalahating mangkok ng lugaw. Sa emergency, pinasok siya para sa karaniwang pagsusuri. Magbibigay sila ng numero para sa kanya, magpahinga muna ng 2 oras. Yung may dalang bata, maupo na muna. Yung matatanda na hindi makalakad, pumunta sa unahan. Huwag lumapit sa mga pasyenteng may lagnat kung malala ang iyong ubo. Dumating ka sa tamang oras. Tulungan mo akong magbigay ng numero, punasan mo muna ang tinta. Pumasok ka na at magpatingin. Ako na ang bahala dito. Mahal na Ginoo. Ngayon, tutulungan ko lang ang ginang. Huwag maghintay sa likod.
Ipasok muna at tingnan. Sabi ng matanda, kung hindi uminom ang ginang, titigil ang pamamahagi ng mga baraha sa labas. May mga pasyente pang naghihintay, may mga numero na sila, makakapaghintay sila ng kaunti. May pagkain at mga gamot pang kukunin. Hindi naman tatakbo ang mga gamot. Kumain ka na ng 3 kagat. Kumain ka na ba mag-isa? Kumain ka na, nagsisinungaling ka. Matagal ka nang nakatayo sa labas ng pinto mula pa noong umaga. Kailan ka kumain? Magpakain ka muna sa sarili mo. Maasim ba? Kung hindi maasim at sinasagot mong napakabilis, nagsisinungaling ka. Mag-uwi at mag-init. Kung darating ka bukas, dapat magdala ng upuan. Ang ginang ng punong ministro ay araw-araw na nagiging doktor sa pamilihan. Kung kumalat ito, hindi ito maganda. Kapag may sakit ang tao sa bahay, hindi ba't kailangan din ng mga ginang ng doktor? Iba ang mga lalaki sa medisina kumpara sa'yo. Hindi tama na araw-araw kang nakakasalamuha ng mga lalaking banyaga. Narito ang mga matanda, bata, at kababaihan. Ang pasyente ay pasyente. Bakit kailangan pa maghiwalay ng lalaki at babae? Ngayon, ikaw ay asawa ng punong ministro. Ang asawa ng punong ministro ay maaari ring maging doktor. Marunong akong magpagaling. Kapag dumating ang pasyente, dapat silang gamutin. Para sa ilang maliit na bayad sa konsultasyon, araw-araw silang nananatili sa makipot na eskinita. Para namang walang halaga, ang bayad sa konsultasyon ay para sa pasyente. Hindi nanloloob, hindi nananakaw, hindi naglalakad ng walang bayad. Ang tindahan ko ay para magbukas ng botika. Hindi para itago ko ang aking kasanayan sa medisina. Ang aking asawa ay nagkakonsulta sa sariling botika. Huwag nang alalahanin ang iba. Hindi rin naman ibinibigay ang dangal ng punong ministro kapalit ng kanyang medisina. Wala ka namang kinain pagkatapos ng pulong. Kumain na ako, Jen. Masyado kang mabilis magsinungaling ngayon. Dinala ni Etao ang mainit na lugaw ng yam. Talagang hindi tayo maganda ang pakiramdam ngayon. Kaya pala tayo nandito para magpatingin. Isang tao, isang numero, may 2 matanda sa unahan na nauna. Sobrang init ng tiyan, palaging kumakain ng matatamis at malasa. Kumakain ng merienda sa gabi at palaging nagagalit. Kaya nagiging mapait ang bibig, hindi mapakali ang puso sa pagtulog. Walang reseta na hindi mapait. Matamis na tawag sa kakanin, hindi gamot. Uminom ka ng 3 araw, gagaan ang pakiramdam mo. Kaninang-kanina lang nila, hindi ba nila sinasabi na nakakapanghina ako sa'yo? Pero araw-araw ka pa rin pumupunta, hindi ka pa rin nakokonsensya. Iginagalang kita. Anong ibig sabihin ng ginagalang? Talagang maganda na tumulong ka sa mga tao. Malubha ang sugat sa likod na binti. Walang pusa sa bahay. Kahit walang pusa, kailangan munang ayusin ang binti. Kapag gumaling na, saka natin siya hahanapan ng bagong tahanan. Tawagin kita na Limay. Kapag gumaling na ang binti, hahanapan kita ng bagong tahanan. Napakabait, mas madali ka kaysa sa iba na ayaw uminom ng gamot. Kung sinasabi mo ako, naririnig ko. Mabuti kung naririnig, huwag kalimutan ang gamot bukas. Sino ang nag-utos na gumawa ng drying rack? May natirang materyales, sayang kung itatapon, kaya gumawa ako ng drying rack. Pine wood ang natira, malinaw na gawa sa willow ang pugad ng pusa. Hindi ba't sinabing walang alaga sa bahay? Hanggang gumaling siya lang ang inaalagaan, hindi naman pwedeng matulog sa tabi ng panggatong palagi. Kahit na simpleng pugad ng pusa, hindi ba 3 beses na babaguhin ang sukat? Bumalik ka at tingnan kung tapos na ang gamot ng matanda. Kapag tapos na ang gamot, kailangan itong inumin, walang pagdurugo sa sugat. Ngayon, makakalakad na ako ng 2 hakbang. Alam ko kung bakit siya palaging lumalapit sa'yo. Bakit ang iyong balabal ay may amoy ng pampakalma? May amoy ng gamot sa manggas. May amoy pa ng ointment na ginawa ko sa iyong kamay. Nang naamoy niya ang mga ito, alam niyang may nag-aalaga sa kanya. Dapat talagang maging maingat sa mga pasyente. Mukhang hindi maganda ang iyong mukha ngayon. Hintayin mo akong tapusin ang gamot. Sabay tayong umuwi at uminom ng lugaw. Natulog na ang pusa. Ang mga may sugat sa binti ay hindi dapat palaging magpakatatag. Kapag pagod, dapat magpahinga. Ang sinasabi ba ay tungkol sa kanya o sa akin? Pareho silang kasali. Ngayon makikinig ako sa utos. Palagi akong nakikinig. Hindi mo sinasabi kung nasaktan ka na. Hindi mo sinasabi kung gutom ka na. Hindi mo sinasabi kung pagod ka na. Kailangan kong tingnan ng ilang beses para malaman kung anong gamot ang ibibigay ko sa'yo. Kaya, tingnan mo ng ilang beses. Unang ubusin mo ang lugaw. Matulog bago ang Haishi ayon sa medikal na payo. Maganda ang pakiramdam ng misis ngayon. Ngayon, naaalala niya na hindi ako kumain. Pagbalik niya, palitan ng insenso para sa pagpapakalma. Mukhang hindi pa rin siya nakatulog ng sapat ngayon. May nasugatan sa kamay sa pier ng misis. Naipadala na sa botika. Maghanda ng sasakyan papunta sa botika. Kagat mo lang, huwag kang magpapanik. Masakit ng kaunti. Mabilis lang yan. Talagang naibalik na. Kailangan pang i-fix ng kalahating buwan. Huwag magbuhat ng mabigat, huwag magbisikleta, sobrang namamaga sa gabi, maging malamig ang kompres, huwag nyo itong kuskusin, talagang matatag ang kamay ni AJ.
Jayang, matatag dahil bagong naayos ang buto. Huwag itong galawin. Bumalik bukas para palitan ang splint. Kung magkaroon ng lagnat o lumalala ang sakit, agad na ipatawag niyo ako. Mahirap ba ang pahinang ito? Hindi mahirap. Kaya't hayaan mong mas malinaw ang isulat ng sumusulat sa susunod. Palaging nakakunot ang noo, madaling sumakit ang ulo. Uminom habang mainit, itaas ang braso ngayong gabi. Huwag itong pisilin. Ang atay ay may pagkakaiba. Hindi maayos ang daloy ng enerhiya. Nagalit ka ngayon? Wala. Kung ganon, sarili ko na lang ang sisisihin. Naiinis at uminom ng Clear Fire Soap. Bakit hindi uminom? Hindi ang sanhi ng sakit ay ang liver fire. Saan naman? Samahan mo ako pauwi, okay? Hindi pa tapos ayusin ang pharmacy. Naghihintay ako sa labas para sa'yo. Iinumin ko ang gamot pag uwi ko. Sobrang hindi ka komportable. Kailangan mo pang samahan ako bago uminom. Talagang mas mahirap alagaan ang pasyenteng ito kaysa sa pusa. Akala mo talaga hindi ko alam. Bakit hindi ako masaya? Sabi mo, uminom ka pag uwi mo. Walang dapat matira. Yung batang negosyante kanina. Tinutukan mo siya ng mahabang pasensya. Siyempre, nag-aalala siya, kaya dapat kang mag-alala. Nakita kitang nag-aalala para sa iba. Hindi ka masyadong komportable. Dapat sana ay sinabi mo na agad. Ang hindi pagpapalabas ng sama ng loob ay nakakasama sa atay at tiyan. Uminom ka na ng gamot. CJ, kung may oras ako bukas, pupuntahan kitang sunduin. Pwede, pero huwag kalimutang kumain ng tanghalian. Abala ba ang klinika ngayon? Sa oras ng tanghali, may ilang pasyente pa rin. Pagkatapos ng tanghali, uwi na si Ginoo, nasa silid-aklatan ka palagi. Naitanong ko na ito ng 4 na beses ngayon. Nakauwi ka na ba? Dahil umuwi ka na maaga. Bakit hindi ka pumunta sa botika? Hindi na ipasok ang asukal sa malinis na sabaw kahapon. Iniwan niya ito para pang-aliw sa tiyan. Unang painitin ang lugaw, saka maglaga ng gamot. Kumain ka muna ng 2 piraso ng gamot, bago uminom ng pangalawang dosis ng gamot. Uminom ng huanglian ng walang laman ang tiyan. Magiging hindi komportable ang tiyan. Bumalik ka pagkatapos ng umaga. At muling umupo dito na nagagalit. Makitang mas malala ang iyong galit kaysa kahapon. Alam ko na ang taong iyon ay labis na nakasakit kahapon. Alam ko rin na hindi mo maiiwasan, pero ayaw ko pa rin sa'yo. Na masyadong nag-aalala para sa iba. Sa tingin mo ba? Tinuturing ko ang ibang pasyente tulad ng sayo. Ang ibang tao, ilang beses lang bumalik at tapos na. Ikaw, may mga lumang sugat, insomnia, hindi maganda ang tiyan. Kailangan kong bantayan ang pagkain at tulog mo. Isusulat ko ang reseta ng ibang tao sa medical na tala. Kailangan kong suriin ang pulso mo bago matulog. Kapag malamig ang panahon, iniisip ko kung sasakit ang mga lumang sugat mo. Mahirap magbigay ng gamot sayo. Si Ansiang ang maghahanda para sayo. Ang oras na ginugol ko para sayo ay higit pa sa lahat ng pasyente na pinagsama-sama. Bukas, pupuntahan kita. Kumain muna ng tanghalian, tapos ay sabay tayong umupo sa labas kasama si Rico at kumain. May inihatid na imbitasyon para sa Huazhao Banquet mula sa palasyo. Pupunta ako sa handaan na yon. Hindi ba't ayaw mo sa mga handaan sa palasyo? Kung hindi maganda ang tiyan mo, magpahinga ka na lang. May alak sa handaan, hindi ako sasama. Sino ang humaharang sa iyo sa pag-inom? Ginoo, ngayon ay pupunta sa salusalo. Hindi ito isang pagdinig. Sa salusalo, mag-inuman. Mas mahirap ito kaysa sa pagdinig. Alam ng pasyente na dapat matakot sa gamot. Hindi tiyak na susunod ang mga nag-aanyaya sa pag-inom. Hindi ako inom. Kahapon, sinabi mo na wala kang init ng atay. Ngayon, nakikinig ka. Bago umalis, alam mo nang alagaan ang gamot. Ang inaalagaan ko ay ikaw. Pareho lang, kung mawala ang gamot, malulungkot din ako. Sipsipin mo ang pildoras na ito para sa tiyan. Pagkalipas ng kalahating oras, kumain ka muli. Ngayon, napakamaingat ni Ginoong Jayang. Ang mga pasyente sa salu-salo ang pinakamahusay sa pagpapanggap. Siyempre, dapat tingnan ang kasalukuyang opisyal. Ipinapaabot ang isang baso sa Ginoo. Tungkol sa usaping pampamilya, umaasa akong patawarin mo, Ginoo. Ang mga parusa ng korte ay ipatutupad. Walang kinalaman sa salu-salo ngayon. Masyadong matindi, hindi makainom. Nangako ka sa akin. Mukhang takot din ang punong ministro sa kanyang asawa. Hindi siya natatakot sa akin. Nangako siya, kaya tutuparin niya ito. Hindi nakakahiya sa mga may masamang tiyan na makinig sa doktor. Ang pagtupad sa pangako ay hindi biro. Dahil sumunod si Luking sa payo ng doktor. Huwag na kayong magbigay ng alak sa kanya. Ngayon ay namimili ng bulaklak. Hindi kailangang malasing para masabing masaya. Salamat sa iyong pag-unawa, mahal na hari. Narinig ko na balang araw ay babalik na ang Ginoo sa bundok ng Sinailan. Sa oras na yon, mananatili pa ba sa iyo ang punong ministro? Ngayon ay inaanyayahan ang lahat na mamili ng bulaklak. Hindi ito tungkol sa mga gawain ng punong ministro. Walang anuman, hindi mahirap ang tanong niya. Kailangan kong magdesisyon kung babalik sa bundok. Sumang-ayon si Lucien na manatili kasama ko. Hindi ka ba natatakot na mag-asawa siya ng ibang babae na katulad niya? Ang pag-aasawa ay isang mahalagang desisyon para sa kanya. Dapat niyang isipin ito ng mabuti. Hindi ko maaring pigilin siya dahil natatakot akong mag-asawa siya ng iba. Hindi ko siya maaring itali sa loob ng gamot. Hindi siya isang halamang gamot. Sino mang unang makakita, kanya na. Kahit ang gamot na ayaw niyang inumin, kaya niyang ibuhos. Mas lalong hindi siya mag-aasawa dahil sa pang-udyok ng iba. Gusto mong makuha ang yaman ng punong ministro. Talaga bang handa kang bumalik sa bundok para magtanim ng gamot? May mga taniman ng
ng gamot na iniwan ng lola ko sa bundok. Marami ring mga halamang gamot na hindi mabuhay sa kabisera. May mga tao sa Beijing na mahilig magpaligoy-ligoy magsalita. Pag nakikinig ka ng matagal, masakit sa ulo. Kaya bawasan mo na ang pakikinig. Itong mga bulaklak pwedeng gawing unan na panggamot. Ang Scorpio at Acacia balat ay pampakalma at pampatulog. Para kay Lucien, kamakailan ay hindi siya makatulog ng maayos. Talaga bang handa kang bumalik sa bundok para magtanim ng gamot? Tungkol sa tagsibakang pagtatanim sa hilagang pampang ng Lu, gaya ng nakagawian, gaano karami ang kinain mong tanghalian? Masakit pa rin ba ang dibdib mo o hindi na? Masakit pa ba o hindi? Hindi pa rin masakit kahit isang kanin. Kung hindi ka naman masyadong masakit, bakit hindi ka nagsalita buong biyahe? Bakit mo dinala ang mga bulaklak pabalik sa bahay? Pagkatapos matuyuan, gagawin itong gamot na unan para mapakalma ka. Kahit na nakatulog ka ng on time ngayong gabi, madaling magising pa rin sa gabi. Dapat may epekto ang rosas at akap na balat ng akasya. Pagkatapos bumalik sa bundok, gagawin mo pa rin ba ito para sa akin? Tagal magamit ang gamot na unan. May iniisip ako. 3 buwan mula ngayon. Talaga bang aalis ka? Ngayon ay parang wala kang gana. Huwag naman sanang magkasakit ka sa pag-ibig. Kung ganon, kailangan munang malaman kung sino ang iniisip mo. Kung iniisip ka rin niya, maging magkausap lang kayo, ayos na yon. Kung hindi mo iniisip, mas mabuting matulog ng mas madami. Mukhang may karanasan si Iray. Jayang, nakasulat sa aklat ng medisina. Wala naman akong iniisip na pag-ibig. Naisip mo bang manatili? Hindi ko alam. Gusto kong bumalik sa bundok at tingnan. Ayaw ko ring mawala ang candy. Pero kung talagang aalis, baka isipin ko kung uminom ka na ng gamot at kumain. Kung makakatulog ka ba sa gabi. At gusto ko ring malaman kung masaya ka ba ngayon. Walang masama kung hindi ko alam. Hindi mo naman ako pinipilit. Sa natitirang mga araw, isipin mo ng dahan-dahan. Maghihintay ako sa kanya. Kung hindi makuha ang gamot, baka samantala ay magpapabaya na naman sa pagkain. Nag-aalala ang ginang para sa matanda. Baka naman ang matanda ay nag-aalala rin. Ginang, kailan ka dumating? Nang hindi pa sumapit ang oras ng pagdating ni Lu, natatakot akong istorbohin ang ginang habang siya ay nag-aalaga. Naghintay ako sa ilalim ng bubong ng halos 1 oras. Napakalakas ng ulan. Bakit hindi ka pumasok? Mabilis ang kalagayan ng matanda. Nasa gitna ka ng pagsusuri. Kung pumasok ako, makakaligtaan mo ang iyong trabaho. Narito ako para sunduin ka pauwi. Ang kamay mo ang lamig. Bakit ka nakatayo pa rin? Pumasok ka na, umupo. Hindi ka naman makakatakot sa pulso ng pasyente. Uminom ka muna bago umuwi. Uwi ka muna, uminom ka ulit. Basang-basa ka na. Uminom ka na ngayon. Kung bukas ka magkaubo o lagnat, ipapasa ko na ang buong magdamag na yon sa medical na tala. Kanino ito iniwan? Para patunayan sa'yo na ikaw ang pinakamasunuring pasyente na nakita ko. Isang gabi lang sapat na. Yung taong nabasa ng ulan ay walang karapatang makipag-agawan. Sa susunod, ganito ulit. Pinapapunta ko si Etao na maglagay ng karatula sa pintuan. Anong karatula? Dapat pumasok ang mga naghihintay sa Ginoo. Masyadong madulas ang daan kapag nakabuka ang payong. Tumingin sa iyong mga paa. Kung lalawit pa ang payong, babasain ang kalahating balikat mo. Sapat na ito, hindi makakakuha ng 2. Sabi ko, magkasama tayong magtago. Bakit ikaw na naman ang humaharang sa hangin? Dito ka sa aking tabi. May mga lumang sugat, wala. Sa susunod, dapat ayusin ang payong. Palagi mong sinasabi na walang problema. Ang lamig ng hangin hindi titigil dahil ikaw ang punong ministro. Hindi ka na namin pababayaan na mag-iisa sa pag-aalaga hanggang ganitong katagal. May tubig pa sa buhok. Uminom ka muna ng salabat. Pagkatapos, patuyuin mo ang buhok. Huwag mong hayaang mamasa. Matulog ka muna sandali, matatuyo rin. Sinasabi mong walang masama. Naramdaman ko lang ang amoy ng luya. Ang luya hindi nakakapagpatay ng ubo. Nainitan ka rin sa ulan. Ako'y basa lang sa dulo ng sapatos. Salamat kay Lord Lu. Sasara ng mahigpit ang bintana ngayong gabi. Nakaayos ang sabaw sa tabi ng paa. Nang hihina sa gitna ng gabi, agad na ipatawag si Efew. Ginoong Jayang. Huwag kang gumalaw. May lagnat ka. Mababa lang ang lagnat. Kamakailan lang ay may mga pagdapo ng init. Sino ang doktor dito? Nabasa ako sa ulan kagabi at nagkasakit. Luman ang sugat ay sumasakit muli. Hindi ka papayagang pumasok sa korte ngayon. Hindi ka rin pwedeng tumingin sa mga dokumento. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng bumangon. Ano ang gagawin sa klinika? Bumalik tayo sa hapon. Unahin munang gamutin ang pasyenteng ito na mahirap alagaan. Natatakot akong samantalahin ni Ginoong Jayang ang aking sakit. Ay empty ang lahat ng mga bagay sa silid aklatan. Hindi ka nakikinig. Kahit ang mesa ng mga libro, aalisin ko. Kagabi, pinapawisan ka ng buhok. Akala ko, pinunasan mo lang ang labas. Ako na ang gagawa. Isang kamay ang umiinom ng gamot, isang kamay ang nagpupunas ng buhok. Matutulo ang gamot sa unan. Uminom muna ng isang patak. Huwag nang iwan, hindi ito pambaakit sa pusa. Ito ay gantimpala sa pasyenteng uminom ng gamot. Mag-relax ka lang, hindi kita sasaktan. Ang buhok mo ang siksik, kaya hindi mo maayos na naipapahid. Palaging masakit ang balikat at leg. May dahilan din nito. Yenan, hintayin mong bumaba ang lagnat. Ipipindutin kita. Bakit biglang ang init ng tenga mo? May mababang lagnat na naman, walang rosas sa banquets.
Pinatuyo ko na, nilagyan ko ng balat ng Acapulco. Sa gabi, nakatulog sa, makakatulong sa pag-relax at pagtulog. Huwag magreklamo sa amoy ng bulaklak. Hindi ka makatulog ng maayos. Tama lang ito gamitin. Kailangan din matulog sa hapon. Nang bumalik ako, napansin kong may ginagalaw sa papel. Bukas, magdadagdag tayo ng huanglian sa gamot. Ito ay banta, ito ay payo ng doktor. Tinitignan ko lang ang reseta. Hindi ko kukunin ang iyong unan. Nasa kamay ni Xiaoman ang reseta. Kung gusto mong makita, tanungin mo siya. May isa pang tasa ng tsaa sa dating opisina. Ayaw mo na sa mga ito. Ngayon, ang gamot ay nakalagay sa pusa ng hardin. Lahat ay nandyan. Kahit ang unan na panggamot ay mahigpit pang inaalagaan. Lahat ay ginagamit na ang lamig at hangin ay naalis na. Mas magandang gana sa pagkain at tulog kaysa dati. Kapag may sakit, sabihin mo lang. Sinasabi niya na si Ginoo ay babalik ng kalahating oras pa. Maghintay ka lang at subukan ang unan na panggamot. Inaalagaan mo ang kanyang kalusugan habang siya ay may sakit. Maliwanag ang Taiping Hospital. Ang gamot para sa sakit na ito ay hindi nasa Taiping Hospital. Kailangan itong hanapin sa iyo ng pribado. Isa pang bagay na dapat banggitin. Bukas ay pupunta ako sa Hilagang Suburb para sa isang konsultasyon. Ako'y humihingi ng paalam, ang rosas ay nabasa. Hindi na maaaring gamitin ang lumang gamot. Nariyan pa ang amoy ng gamot. May gamot at may amoy ng amag din. Hindi pwedeng hindi palitan ng gamot ang pasyente. Pati ang mga rakuon, huwag nang hawakan, baka masaktan ka. At si Iay, maaari rin niyang masaktan ang daliri mo, bakit parang naninigas na naman? Hindi pa natanggal ang init mula sa lupa. Wala. Kagabi, nakita kita sa pasilyo kasama si Dr. He. Sabi niya may isang sugat ka pa na hindi mo sinasabi sa akin. Bawal si Dr. Jiang magpagaling. Alam mo ba kung sino ang iniisip ko? Ako ay isang doktor, hindi ako manghula. Kung sino ang iniisip mo, sabihin mo. Paano kung hindi ko sasabihin? Kaya't kailangan lang natin gamutin ayon sa pulso. Huwag kang mag-alala, bagamat bihira ang sakit ng pag-ibig, tiyak na may mga reseta sa mga aklat ng medisina. Kahit ang ginang ay nag-aabot ng madaling araw sa paghanap ng solusyon sa mga mahihirap na sakit, hindi tiyak ang sanhi ng sakit. Hindi tayo maaaring basta-basta magbigay ng gamot. Ngunit ang hitsura ng Ginoo ay maganda. Mas marami na siyang kinakain kaysa dati, kaya nakakagulat. Walang panlabas na sakit, hindi rin ito sakit ng mga laman. Ngunit sinasabi ni AI, malubha ang kanyang sakit. Huwag basta-basta kumuha ng mga aklat medikal. Makakaapekto ito sa diagnosis. Insomnia at hindi mapakali ang isip. Mabilis ang pulso. Karamihan ay tama. Unahin ang paglinis ng isip at pagpapakalma. Uminom ng ilang araw at tingnan muli. Natukoy na ang sanhi ng sakit. Walang pagkakamali sa 8 2 mangkok araw-araw. Uminom ng 7 araw. Bakit hindi uminom? Hindi kayang gamutin ng gamot na ito ang ugat ng sakit. Hindi ka uminom kahit isang lago. Paano mo malalaman na hindi ang puso ang sanhi ng sakit? Tingnan mo, mas mabilis na ang pulso mo. Kagagaling lang kanina. Pagdating ko, mas mabilis na. Ang sakit mo ay nangyayari sa tiyak na oras. Hindi ito oras ng araw. Ano ito? Tao. Kapag nakikita mo ang taong iniisip mo, ang puso mo ay kumakaba. Mukha ni Dr. Jiang, umiinit ang bahay dahil sa kanyang mukha. Ngayon hindi nagbukas ng uling. Huwag mong gawin ito para lang gamutin ako. Una, magpakatotoo sa sakit. Kung pareho ang damdamin, hindi na kailangan ng gamot. Uminom ng gamot bago magbalik. Walang paghihirap. Bakit hindi kumain ng candy? Hindi ito kailangan ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam ng ginang. Walang gamot kundi reseta. Kailangan pang tingnan. Naiintindihan na ba ang sakit ng matanda? Nakita mo na ba ang taong iniisip? Bibilis ba ang tibok ng puso? Mukhang hindi sapat ang bisa ng kingsin na gamot. Maaaring mali ang diagnosis ni Ginoong Jiang sa sitwasyon. Ngayon, alam na kung bakit dinala ang misis kasama. Dinala niya ako dito para makita siyang kumain. Hahaha, Ginoong Jiang. Pupunta tayo sa botika sa ibang araw. Maaari bang makakuha ng maagang numero? Binibigay ang mga numero ayon sa kalagayan at pagkakasunod-sunod. Hindi pwedeng sumingit ang mga kaibigan mula sa kabisera. Ayon sa mga patakaran ni Ginoong Jiang, kumain ka rin ng gulay. Ngayon, mas marami na tayong mga pasyenteng bumalik para sa check-up. Kailangan nating maghanda ng mas maraming karaniwang gamot sa parmasya. Si Inay Jiang, kahit saan siya magpunta, hindi nakakalimutang mag-check-up. Kahit hindi malubhang sakit, hindi dapat palaging ipagpaliban. Dinala kita hindi para makakuha ng mga kliyente para sa parmasya. Bakit na? Gusto kong makilala ng aking mga kaibigan ka. Nakilala na nila ikaw ngayon. Nakaayos tayong pumunta sa parmasya. Tama ka. Gusto kong makita. Pero maraming tao sa Lantern Festival. Kung may mga gawain ka, hindi mo na kailangang samahan ako. Dadalahin kita. Hindi ito para patunayan sa iba na maganda ang relasyon natin, kundi para dalhin ka sa pagtingin sa mga ilaw. Gusto kong makita ang pinakamalaking parol, at gusto ko rin ng Osmanthus cake sa dulo ng kalye. Huwag magkalat, maraming tao. Huwag kang mag-alala, kilala ko ang daan pabalik sa tahanan. Ang puting ginger dito ay naging Angelica, malayo ang bisa ng gamot. Haha, magaling ang mata ng dalaga. Ibinibigay ko sa iyo ang ilaw na ito, may pera ako. Alam ko, ito ay para sa iyo.
Mas bagay sa iyo ang ganitong pampakalma. Sobrang tamis, masama sa tiyan. Kailangan mo lang itong kainin para sa akin sa pagkakataong ito. Sa susunod, bumili ka ng isa. Hahatiin natin dalawa. Bakit nga ba kayo nandito para sa ilaw? Pumunta na lang tayo para gamutin ang buong kalye. Tingnan mo ang ilaw ngayon. Hawakan mo ako ng mabuti. Lucien. Huwag kang matakot, mabilis lang to. Huwag mong basain ang sugat. Bukas tingnan kung may lagnat. Ito ang aso ng karnehan sa dulo ng kalye. Ipapadala ka ng matanda pabalik. Gusto mo bang isara ang butas? Hindi na kailangang maghiwa-hiwalay. Hanapin si Qianqing. Sa baywang ng palda nakasabit ang sintas. May dala siyang gamot na kalabasa at lampara. Hindi siya magpapaloko. Kung makakita siya ng nasugatan, hindi rin agad alis. Lucien. Ibinigay na ang aso sa matanda. Hindi ako nasaktan. Hindi kita mahanap. Nandito ako. Hindi ako nasaktan. Bakit hindi nila ako pinayagan na malaman? Sobrang dami ng tao, hindi kita mahanap. Pero alam ko na babalik ka sa dating daan. Kaya't patuloy akong naghihintay sa ilalim ng ilaw. Ang tibok ng puso ay sobrang bilis. Ito ay takot, huwag kang magmadali sa oras na ito. Uminom ka ng gamot, hayaan mong makita mo ng malinaw. Nahanap na ang tao, ngayon alam na. Kapag may nakakita, madali nang umalis. Pumunta sa unahan, harangan mo sila. Magagamit pa rin. Ganito ka natakot kanina. Dahil baka umalis din ako makalawa. Kaya bakit mo pa rin ako pinapayagang mag-isip ng mabagal? Ang takot ko ay akin. Hindi pwedeng dahil natatakot ako, hindi ka na makakabalik sa bundok. Higit pa, hindi ka dapat nakakulong sa tanggapan ng punong ministro. Pero maaari mong sabihin sa akin. Sabihin mo sa akin na matatakot ka. Matatakot ka, maghihintay, at dahil hindi mahanap ako, kahit ang kamay mo ay magiging malamig. Sa huli ay sasabihin mo. Noong una, sinulat mo na ang pag-alis o pananatili ay nakasalalay sa akin. Tama pa rin ba? Hanggang kailan pa rin? Tama pa rin. Hindi pa lumilipas ang 3 buwan, hindi ko pa kailangang magdesisyon ngayon. Unahin mong ilipat ang upuan para sa matanda, ato, umupo sa loob habang may dala kang anak. Huwag mong siksikin ang bata, naiintindihan mo. Gusto kong palakihin ng kaunti ang gamot na candy. Nakain mo na ba ang pagkain ngayon? Nainom ko na ang kalahating mangkok ng lugaw. Kain muna bago pag-usapan ang gamot na candy. Dumarami na ang mga pasyente. Ang mga matatanda ay pumipila na bago magsikat ang araw. Kahit tanghali, hindi pa rin sila nakakakuha ng numero. Gusto kong umupa ng maliit na tindahan sa tabi para makapaglagay ng 2 karagdagang mesa para sa pagsusuri at isang tahimik na silid. Para sa mga batang may lagnat at matatandang may kapansanan sa paglalakad. Sapat ba ang pera? Tipirin ang gamot na nasasayang. Magpatuloy sa pagsusuri ng ilang buwan pa. Siguradong makakabuo ka na ng pang-upa. Mag-upa muna ng 1 kwarto. Huwag masyadong malaki. At magdagdag pa ng tao. 2 lang ang kamay mo. Sa ngayon, hindi pa kailangan. Inayos ko na ang mga karaniwang gamot ayon sa lugar. Para makalakad ng kaunti. Mas makakakita pa ako ng isang pasyente. Malaki ang bukas ng botika. Hindi para kumita ng mas malaki. Kundi para hindi mainitan ang mga pasyente sa labas. Kainin mo na muna. Bakit kayo nagkakalat? Inutusan ng bagong amo, pinagsama-sama ang 3 tindahan sa maliit na botika. Yaya, ang 4 na tindahan sa likod ay sayo na. 2 sa silangang bahagi ay para sa klinika at botika. Yung nasa likod ay gawing lugar para sa pagpapatuyo ng gamot. Na-drawing na ang plano ayon sa nakagawian mong ayos ng botika. Parang naadik ka na sa pagbili ng tindahan. Wala namang, kaya sinabi ko lang na magrenta ng isa. Bumili ka ng 3 bahay. Saktong ibinenta ng sabay-sabay. Kung bibilhin mo ang isa lang, maaaring hindi mo na makuha ang 2 sa hinaharap. Kahapon ko lang sinabi sa'yo. Sa loob ng isang gabi, maayos na ang presyo. Matapos ang kasunduan sa lupa, mabilis ang mga tao sa pamahalaan ng kabisera sa kanilang trabaho. 3 tagapangasiwa ang handang magbenta. Swerte talaga ang Kapitolyo, mas swerte kaysa sa karaniwang tao. Dito ay maglagay ng mababang pinto. Hindi makakalusot ang mga bata sa pugon ng gamot. Itong silid ay para sa iyong pahinga sa tanghali. Hindi ko kailangan ng pasyente. Kailangan ko ng doktor na hindi nagkakamali sa reseta dahil sa pagod. Maglagay ng malambot na sopa doon. Maglagay ng isang maliit na aparador ng gamot. Yung 3 tindahan.
Nakatutok na si Lucien, isang buwan na ang nakalipas. Isang buwan na ang nakalipas. Noong panahong iyon, sinabi mo lang na maganda ang sikat ng araw sa likod bahay. Pinakamainam ang sikat ng araw para sa pagkatuyo ng gamot. Kaya't pinakuha ko ang impormasyon tungkol sa lokasyon, ang tatlong tindahan, pati na ang liwanag at presyo. Pero sinabi niya na nagkataon lang na sabay silang nagbenta. Kaya lang mataas ang kanyang alok. Kaya't handa ang tatlong may-ari na magbenta ng sabay. Hindi nakapagtataka na ang mga manggagawa ay sukat na ang lugar ng drying rack. Ang plano ay hindi ginawa kagabi. At ang mga kahoy ay hindi lang binili ngayong gabi. Akala mo ba kung bakit ang mga tao ay makakapagsimula agad sa umaga? Pupunta ako sa kanya. Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Sasabihin ko ba kung tatanggapin mo? Hindi, kaya mas lalo kang hindi dapat magtago sa akin. Binili ko ang tindahan. Hindi ito para magpasya kung gaano kalaki ang apothecary. Kung ayaw mong gamitin, maaaring pa ring paupahan ang tindahan. Kung gusto mong gamitin, nandoon lang sila talaga. Hindi ka ba natatakot na kunin ko ang tindahan? Sa huli, babalik pa rin sa bundok. Hindi ako natatakot. Pero ang tindahan ay para sa'yo magpagaling. Hindi ito ang iyong kondisyon na iwanan. Masyadong mahal, hindi ko pa kayang bayaran. Hindi na kailangang bayaran, mas lalong hindi pwede. Ang botika ay sa akin. Ang utang ay sa akin din. Unang babayaran ko ang tindahan gamit ang salapi. Ikaw ang nag-aalaga sa tao. Ang kinita ay sa'yo. Huwag kang magmadaling ibalik sa akin. Hiwalay ang bayad sa tindahan. Ang iyong luma ng sugat ay hindi pa nakakalimutan ang insomnia. May sakit na pangungulila, kailangan ding isaalang-alang. Ang bayad sa konsultasyon ay depende sa tagal. Sa ganitong paraan, palagi kang puyat. Kapag abala, nakakalimutang kumain. Maaaring kailanganin mong magpagamot habang buhay. Ano bang mabuti? Kaya't pakiusap, patuloy na suriin ni AI. Jayang, syempre, kailangang malinaw ang halaga ng pera. Matagal pa ang kailangan bayaran. Kaya't dahan-dahan lang sa pagbabayad. Ito ay pasasalamat. Hindi ito dapat ibawas. Ito ay hindi dapat ibawas. Bukas, bigyan mo ako ng isa pang kopya ng plano ng tindahan. Kailangan kong bilangin ng maayos. Saan pa pwedeng magdagdag ng isang hanay ng mga kabinet ng gamot? CJ. Sige lang. Ang ganda ng pagkakasulat ni Lucien. Sa hinaharap, kahit sa kalahating kalye lang ang layo, makikilala na siya ng mga pasyente. Gusto ko. Kung maaari lang maglagay ng isang patong ng rainproof tung oil, ay makakapagsabit pa ng ilang taon. Gaano katagal ka natulog kagabi? Hindi ko matandaan. Alam ni Ginoong Luna magaling ang mamamahayag. Kailangan pang matuto tungkol sa mga gamot. Sino ang naglagay ng kalahating mukha sa medical na ulat kagabi? Talagang komportable ang bagong parmasya. Mas mapagkakatiwalaan ang mga reseta ni Lucien. Maaari bang hawakan muna ang rakuon bago magpatingin? Magaling ang kasama natin ngayon. May bayad ba? Magbibigay ng dagdag na candy mamaya. Wala ka bang ibang pupuntahan ngayon? Bakit ka nandito pa rin? Naghihintay sa pag-uwi ng ginang, pero kailangan ko pang ayusin ang gamot. Kailangan ko ring hintayin ang mga account para sa araw na ito. Parang wala ka namang ganito, hindi ko mahanap ang daan pabalik sa bahay. Ayokong umuwi ng mag-isa ngayon. Sagot mula kay Iray. Jayang sa 100 Herbs Society. Sa labas ng 100 Herbs Hall, pinapayagan ba ang ibang tao na mag-set up ng mesa? Ang labas ay kalsada. Walang pakialam ang kalikasan. Ayos lang, hindi ko kayo hahadlangan sa negosyo. Huwag din kayong humadlang sa mga pasyente na magpatingin kung talagang nais ng ginang na magbantay dito. Hindi pinapayagan ang pumasok sa loob. Maging sa labas, hayaan silang makita ng maayos. Salamat, AI. Jayang, talagang mainat ang isip ni Anning. Lahat ng inumin sa kubo at pagkain ay pumasok sa akin. Hindi nagsisisi si Lu. Sapat na hindi siya naalipin ng init. Marami na akong uminom ng gamot panghinto ng ubo at pampalakas ng baga. Pero mas lumalala pa nga ang sakit. Saan ka karaniwang nakatira? Mas malakas ba ang ubo sa gabi o sa araw? Kamakailan, madalas ka bang uminom ng ginseng na sabaw? Nakatayo sa bodega ng gamot, matindi ang ubo sa gabi. Uminom ng sabaw ng ginseng araw-araw para sa bato. Hindi lang sa baga ang problema. Mabasa at madilim ang bodega ng gamot. Araw-araw kang nagpapalakas. Nakaipit ang moisture sa tiyan at bituka. Sa halip, umaakyat ito at umaapekto sa baga. Hindi pa nakapunta si Iray. Diyan sa aking botika. Paano niya malalaman ang pulso ng damit at ang takbo ng sakit? Lahat ay nagsasabing ilipat muna ang gamot at itigil ang ginseng sok. Magbibigay ako ng reseta sa loob ng 3 araw. Balik ka sa 3 araw. Ang lumang sakit na ito, hindi ito naayos ng higit sa 10 doktor sa loob ng silid. Kaya mo bang tanggapin ang reseta na ito? Kung makalipas ang 3 araw, makikita mo ang Baikaw Hall at matutunan mong ako ang doktor. Kung talagang epektibo, magbibigay ang gamot ng paliwanag kay Ginoo Jayang. Hindi ko kailangan ng paliwanag, kundi ang makabili ng mga karaniwang gamot ng mura. Ilalabas mula sa imbakan ng gamot. Kinabukasan ay malinis na ito. Tumigil na ang ginseng sok. Kahapon ay natulog ako hanggang umaga. Ilang beses na ang mga malubhang sakit ay tumutugma sa mga petsa ng pananatili sa bodega ng gamot. Tama ang hula ni AI.
Jayang, noong una, ako'y bulag sa katotohanan. Kung gumaling ang pasyente, ayos lang. Kaya maaari na ba akong bumili ng mga karaniwang gamot sa presyong pang-organisasyon? Pumasok ka sa bodega ng gamot para lang bumili ng murang gamot. Kung hindi, maraming mahihirap na pasyente sa botika. Ang Huangqi, Baizu, at Chenpi ay mas mura ng 10%. Makakatipid sila ng ilang kilo ng bigas kapag umiinom ng gamot sa loob ng kalahating buwan. Ang mga halamang gamot ay sinusuri batay sa kasanayan ng doktor. Ang mga lumang alituntunin ay hindi na angkop. Simula ngayon, maaaring pumasok si Iray Jayang sa botika para sa libreng konsultasyon. Maaari rin siyang bumili ng mga karaniwang gamot sa presyo ng samahan. Salamat, Pangulo. Dr. Jayang, pakiusap. Hindi muna kailangan ang mamahaling ginseng at reishi. Pag-usapan muna ang pagpapababa ng lagnat. Mga gamot na karaniwang ginagamit para sa tiyan at bituka. Kung hindi maganda ang kalidad, ayos lang, magpapababa pa rin ako. Naranasan na namin ang mga mata ni Dr. Jayang. Bakit hindi ka pa umalis? Hintayin kita sa pagkain. Sa susunod, pumasok ka at maghintay. May mga upuan sa Baikaw Hall. Hindi naman ito makakaapekto sa pagsusuri ng gamot. Ang magandang silong at malamig na tsaa ay ikaw din ang nagpadala, di ba? Parami ang mga bagay na nagagawa mo kamakailan. Kung gusto ni Aisha, Jayang na magtala, maari rin itong isama sa bayad sa konsultasyon. Mas magiging mura na ang gamot ng 10%. Hindi na kailangang paulit-ulit itanong ng pasyente kung pwedeng bawasan ang reseta. Alam ko na noon pa na makakapasok ka. Walang nagsalita para sa akin si Jiang Li ngayon. Bukas pupunta rin ako sa botika. Hindi naman bukas ang follow-up. Anak, hindi ka komportable saan? Huwag mong ipabukas ang sakit sa dibdib. Ginoo Dr. Jiang ay magaling sa medisina. Yun ang pangunahing ministro sa kanilang bahay. Nakakatakot tingnan ang kanyang mukha. Kung pumasok ka at makasalubong siya, huwag matakot, salamat sa paalala. Kung darating ang iyong amo para kunin ang asawa, pwedeng pumunta sa loob, maghintay sa harap habang naghihintay sa konsultasyon ngayon. Saan ang hindi ka komportable? Pagbabalik ng sakit ng pagnanasa, talaga bang nagpunta ka para magpatingin? Saan ang hindi ka komportable? Hindi komportable sa puso. Tama ang tibok ng puso, walang nakabuhol na pulso. Kailan ka hindi komportable? Kagabi ng gabi, gaano katagal ang sakit? Ito ba ay paninikip, hapdi, o pagkapagod? Hindi ka makita, mas okay na makita ka kahit na nakakatakot. Yan ay sakit ng pag-ibig. Luma ng sakit, hindi ito emergency. Naghintay ka ng kalahating araw sa pila, para lang sabihin na dapat kang kumuha ng numero para sa follow-up. Ngunit ngayon ay normal ang iyong pulso, kaya't hindi ka tinanggap ni Ginoong Jiang, dahil naghintay ka na sa pila. Suriin na lang ang iyong pagkain, tulog, at mga lumang pinsala. Mukhang wala kang masyadong ginagawa ngayon. Saktong-sakto na gusto mong makita si Ginoong Jiang. Napatunayan na ang bagong dating na puting nilaga at porya ng maestro. Tingnan mo pa ang kalidad. Hindi maganda ang liwanag. Lumayo ka ng kaunti para makita. Salamat sa paalala, Ginoo Lu. Hindi pwedeng ilagay ang dalawang ito sa kabinet. Hatiin ang porya ayon sa laki. Sa hapon, tuturuan kitang maghanda. Guro, bakit hindi ginamit ang almendras para sa pasyenteng umuubo kanina? Bakit hindi ginamit ang almendras? Malakas ang kanyang ubo, ngunit hindi marami ang plema. Kung ilalagay ang almendras ng maaga, maaaring makasama sa tiyan. Mas mabuting gumamit ng perila at pinatuyong balat ng kahel para sa pag-ayos ng daloy. Bukas, titignan natin ang kulay ng plema. Pakinggan mo ang pagtuturo ng iyong master. Dahil wala namang malalang sakit matapos ang pagsusuri. Sakto, tulungan mo akong ilipat ang mga yon sa imbakan. Master, si Lord ang nasa ulo. Alam ko na mas malakas siya kaysa sayo. Mas mabilis siyang magbuhat. Hayaan mong si Lord ang magdala ng kahon ng gamot. Huwag kang matakot, mukha lang siyang malamig. Hindi naman siya kakain ng tao. Mahalaga ang pasyenteng ito sayo ngayon. Maaari nang hindi bayaran ang konsultasyon. Wala rin naman akong binayaran. Kaya itatala na lang ito bilang utang na loob. Anong oras ka babalik sa bahay ngayon? Kung sakaling may emergency, ipapaabot ni Etao ang mensahe. Sasamahan kita pauwi. Bakit kailangan pang paghiwa-hiwalayin ng guro ang mga taon ng balat ng kahel? Iba-iba ang taon, iba-iba ang bisa. Hindi pwedeng palitan sa reseta. Ginoong Lu, ako na ang bahala sa mga mabibigat na gawain. Ikaw na lang ang mag-aral ng bisa. Natapos ko na ang pag-aaral sa ngayon. Ulitin mo na lang muli, si Xiao Zhu ay bata, masipag at handang matuto. Magandang desisyon ni Xiao Man na kunin siya bilang estudyante. Sa loob ng ilang taon, makakaya na niyang tumayo sa sariling mga paa. Matapos ang ilang taon ng pag-aaral ng medisina, gusto na niyang tumayo sa sariling mga paa. Masyadong maaga, hindi komportable ang pakiramdam. Walang halong pagkain at sobrang alat. Hindi pa rin gumagaling ang sakit ng pag-ibig. Nadagdagan pa ng init ng atay. May bagong sakit si Ginoong Lu. Kailangan linisin ang sobrang init ng atay. Pagkatapos uminom, may matamis na prutas. Sino pa ang magbibigay kundi ako? May nagpasakit ba sa'yo kamakailan? Bakit lagi kang umingiti sa kanya? Bagong nag-aral ng medisina si Xiao Zhu, natuto ng isang gamot, kailangan ng kaunting papuri para magkaroon ng tiwala. Ano naman ang sa akin? Ang pag-inom ng gamot ay isang bagay ding dapat ipagmalaki. Ngayon, ininom mo ang gamot ng maayos at masunurin. Mayroon pa ba? Noong nakaraang araw, ang pagtulong mo sa paglipat ng kahon ng gamot ay maganda rin. Mas mabuti na hindi ka nagmalaki dahil sa iyong posisyon. Noong nakaraang araw, inadjust ni AA
Chen Jiang ang reseta. Sa wakas, mas nakatulog ako ng maayos sa gabi. Kamakailan, uso sa Beijing ang magbigay ng bulaklak. Kaya't kumuha ako ng isang basket ng peonies bilang pasasalamat. Ang ganda ng mga bulaklak, nasunog lahat. Kung hindi masusunog, malalanta ito. Sayang ang peonies, nakakatulong ito sa pagbuo ng dugo at pagpapalambot ng atay.